10 na kaming taong kasal nang matakpuan ng asawa ko ang sinasabi niyang true love ng buhay niya. Sinabi niyang isa raw itong dalisay na kaluluwa, na hindi mahalaga ang pera para sa kanya. Lumingon ako sa aking assistant at sinabi, "Ay, cancel mo lahat ng credit card niya. Itigil ang delivery ng magamot niya, palitan ng mga susi sa bahay. Ang true love ng buhay niya. Sige, ibibigay ko sa kanya ang gusto niya." Nakaupo ako sa harap ng aking vanity mirror. Pinakmamasdan ang babae sa salamin. Sa edad na 35, mayroon ng bahagyang maguhit sa gilid ng aking mga mata. Bakas ito ngang gabing walang tulok sa pag-asikaso ngang accounting ng kumpanya, sa sakit ng aking biyenan, at sa walang katapusang nga research project ng aking asawa. Ngayong gabi, pinili ko ang isang sutlang bestida na kulay ube malalim ngunit may autoridad. Tulad NG kasalukuyang kong posisyon. Sa pamilya at sa mundo NG negosyo. Ngayon ang aming ika-10 anibersaryo ngang kasal ni Dante. Madalas sabihin ng mga tao na ang katapatan ng isang asawa ay laging may gantimpala. Isang dekada kong pinanghawakan ang kasabihang iyon. Bilang isang buktong na anak mula sa isang mayamang pamilya, pumayag akong magpakasal kay Dante, isang mahirap na propesor sa universidad na may mabigat na pasanin sa pamilya. Noon, tutol na tutol ang magulang ko. Sabi ni Mama, hindi problema ang magpakasal sa isang lalaking mahirap. Ang problema ay ang pumasok sa isang pamilyang hindi marunong magpahalaga. Bata pa ako noon. Naniniwala ako sa pag-ibig, sa kabutihan, at sa talino ni Dante. Kaya't ipinagsawalang bahala ko ang lahat ng kanilang sinabi. Ipinuhunan ko ang lahat ng aking mana at talino sa negosyo para itayo ang imperyong mayroon kami ngayon. Habang sabay na inaahon sa kahirapan ang buong pamilya ang aking asawa, binuksan ko ang isang kahon at kinuha ang isang mamahaling pulang velvet box. Sa loob nito ay isang Patek Philippe na relo na inorder ko pa mula sa Switzerland 6 na buwan na ang nakalipas. Madalas magreklamo si Dante na ang strap ng luma niyang relo ay putpot na at hindi na raw mukhang presentable kapag isinusuot niya sa kanyang maklase o sa mga meeting kasama ang mga partner. Naalala ko ang bawat salita niya, bawat kunot ng kanyang no. Para sa akin, si Dante ay hindi lang asawa, kundi isang intelektual na dangal na lagi kong hinahangaan. Isa akong babaeng negosyante, hanggang sa kaibuturan ng aking mabuto ay amoy pera. Kaya't pinahahalagahan ko ang pagiging edukado at marangal na anyo ng isang akademiko tulad niya. Tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng aking asistan. Ma'am Isabela. Handa na po ang lahat sa lumang kainan sa may upe. Sabi po ang chef, nailuto na niya ang kaldereta. Eksakto sa order niyo, na may lasang lumang panahon. Ngumiti ako at sumagot, mabuti. Salamat, Anna. Papunta na ako. Huwag mong sabihin kay Dante. Gusto kong sorpresahin siya. Inilagay ko ang relo sa aking bag, at ang puso ko'y kumaboh na parang noong mga unang araw ngang aming pag-ibigan. Sa halip na sa mamamahaling restaurant na may kandila at madilim na ilaw na pinupuntahan ng alta sosyedad, pinili kong ipagdiwang ang aming anibersaryo kung saan nagsimula ang lahat sa lumang kainan sa universidad. 10 taon na ang nakalipas. Doon ginanap ang aming reception. Napakahirap namin nun. Ilang mesa lang na may simpleng pagkain. Ang bride at groom ay may mga sapatos na puno. Ne putik dahil bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit sa gitna ang mahirap at pagsubok na iyon, hinding-hindi ko malilimutan ang tingin ni Dante, puno ang pasasalamat at mga pangako. Kinuha niya ang aking kamay at nanumpa sa harap ng aming mga kaibigan. Isabela, magtiis ka muna sa akin ngayon. At kapag naging matagumpay ako, babayaran kita ngang 1,000 beses pa. Itinatak ko ang sumpang iyon sa aking puso. Hindi ko kailangan na bayaran niya ako ng ginto at pilak. Ang kailangan ko lang ay ang kanyang buong pagmamahal. Inilabas ko ang aking mamahaling sasakyan mula sa garahe ng aming mansyon. Ang mansyon na ito sa Forbes Park ay dugot pawis ko sa loob ng 10 taon. Bawat ladrilyo, bawat puno sa hardin ay itinanim ngang aking nakamay. Naisip ko si Aling Remedios, ang aking biyenan, nakalalabas lang sa bingit ngang kamatayan dahil sa isang kidney na hinanap ko sa lahat ng dako,
Gumastos ng milyon-milyong piso para maseguro ang operasyon. Naisip ko si Stella, ang aking maluho at gastadorang hipag, na buwan-buwan ay humihingi sa akin ng pera para sa mga designer bag at party. Pinrotektahan ko sila hindi dahil sobra ang pera ko, kundi dahil mahal ko si Dante. Gusto kong makapag-focus siya sa kanyang trabaho nang hindi nag-alala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Buhay na buhay ang makakalsada ng Maynila sa dapit hapon. Ngunit makan ang aking puso. Ini-imagine ko ang gulat na mukha ni Dante kapag nakita niya ako sa lumang kainan. Siguradong matutuwa siya. Palagi siyang isang taong nostalhiko at sentimental. Tumakbo ang sasakyan sa mga pamilyar na kalye, pabalik sa lumang campus ng unibersidad. Nakatayo pa rin dito ang mga lumang puno nga akasya, mga tahimik na saksi sa maraming henerasyon ng mga estudyante. Ipinarko ang sasakyan sa isang tagong sulok, inayos ang aking bestida, at naglagay ang kaunti pang pulang lipstick. Gusto kong makmukhang maningning. Para ipakita kay Dante na sa kabilangang paglipas ngang panahon at ngang mapinansyal na pressure, napanatiling ang kanyang asawa ang ganda at alindok nito. Bumaba ako sa sasakyan, at hinaplos ng banayat na hangin ng gabi ang aking sutlang palda. Isang pakiramdam ng pananabik ang bumalot sa aking dibdib. Hindi ko sinabi kay Dante. Nag-text lang ako na may business dinner ako ngayong gabi, at may late ako, kaya't mauna na siyang magapunan. Ang toto. Kinausap ko ang isang dating kakilalang guwardiya. Pinakiusapan siyang buksan ang kainan sa oras na ito. Dala ang regalo. Tinahak ko ang lumang daanang bato patungo sa kainan. Sa isip ko, naglalaro ang mga eksena mula sa aming mga alaala. Noon, ang isang order ng kaldreta na nakakahalaga ng 300 piso ay ang pinakamalaking luho na kayang ibigay sa akin ni Dante. Pinahahatian namin ang bawat kutsara eng sarsa. Ibinibigay namin sa isa't isa ang pinakamalambot na piraso eng karne. Paanong ang mahirap na nakaraan na iyon ay naging napakaganda at makabuluhan? Hindi ko akalain na ang lugar na naglalaman ng pinakamagagandang alaala ng aking buhay ay magiging libingan ng aking 10 taong pagsasama. Ang kahoy na pintong kainan na may mga bakas ang lumang pintura ay bahagyang nakabukas. Naglalabas ang isang mahinang sinaang dilaw na ilaw. Ngumiti ako. Iniisip na binuksan na ang guwardiya ang ilaw para sa akin. Ngunit hindi. May mali. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang isang pamilyar na itim na Mercedes na nakatago sa likod ng isang hanay ng malanta ng hydrangeas. Ito ang kotseng ibinigay ko kay Dante noong nakaraang buwan bilang regalo sa pagtatanggol niya sa kanyang doctoral dissertation. Bakit nandito ang kotse niya? Naalala rin kaya niya ang aming anibersaryo? At gusto akong sorpresahin? Ang isiping iyon ay bahagyang nagpakalma sa akin. Baka naman talagang nakakaintindihan kami ngang asawa ko. Dahan-dahan akong lumapit. Balak na gulatin siya tulad noong maaraw namin bilang mapusong estudyante. Ngunit habang papalapit, ang intuisyon ngang isang bihasang babae ay nagpabigat sa aking mga hakbang. Walang musika. Walang anumang palatandaan ng paghahanda para sa isang selebrasyon. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa paligid. Paminsan-minsan ay sinisira ngang sipol ngang hangin sa masiwangang pinto. Nakpasya akong hindi dumaan sa pangunahing pasukan. Umikot ako sa gusali patungo sa likod. Sa kusina. Dati. Dito ako dumadaan para bigyan si Dante eng dagdag na meal ticket kapag naubusan na siya eng pera sa katapusan eng buwan. Ang kinakalawang na pinto ng kusina ay bahagyang nakabukas. Ang amoy ng lumang pader na pininturahan ng kalburo ay sumalubong sa akin. Halos sa isang hindi pamilyar na amoy ng pabango na pakabango at matapang, na halos nakakasuka. At pagkatapos ay narinig ko ang isang tawa. Hindi ito ang masayang tawa ng makakaibigan, kundi ang malanding halahak ng isang batang babae, na sinasabayan ng malalim at mainit na boses na naririnig ko sa loob ng 10 taon ang boses ng aking asawa. Nakakainis ka. Bakit mo ako dinala sa butas na ito? Mas ligtas dito, mas pribado, mahal. Saka, maraming alaala ang lugar na ito. Gusto kong gumawa ng mabagong alaala kasama mo, para burahin lahat ng luma at wala ng kwenta. Ang masalita ni Dante ay parang isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Naramdaman ko ang lamig hanggang sa aking mga buto. Natigilan ako.
Hawak ang pulang velvet box ng napakahigpit na bumaon ang aking mangga kuko sa aking palat na nagdulot ng matinding kirot. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa saksak na dumurok sa aking puso. Burahin lahat ng luma at wala ng kwenta. Lumalabas na ang 10 taon ngang aking kabataan, 10 taon ng sakripisyo, 10 taon ng pagbabahagi, ng hirap at ginhawa ay para sa kanya mga basurang dapat nang itapon. Pinigil ko ang aking hininga at sumandal sa maruming pader, sinusubukang marinig ang bawat salita. Kailangan kong malaman kung sino ang babaeng iyon at kung gaano nakalalim ang pagkabulok ng aking asawa, ang huwarang propesor. Tila nilamon ako ngang dilim sa sulok ng kusina, ngunit ang dilim ding iyon ang tumulong sa akin na makita ang tunay na mukhang taong dati kong iginagalang. Ang isang masakwa at malupit na dula ay papalapit na sa katapusan. Nakubli ako sa likod ng swing door na nahihiwalay sa kusina at sa pangunahing kainan. Isang maliit na siwang lang ang nagpapahintulot sa akin na sumilip, ngunit sapat na iyon upang makita ang buong eksena. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ngang, isang lumang bombilya, nakaupo si Dante sa isa sa mga pamilyar na asul na plastik na upuan, ngunit hindi siya nag-isa. Nakakandong sa kanya ang isang payat at batang babae na may mahabang itim na buhok. Nakasuot ito ngang puting blouse na parang uniforma at isang napakaikling palda, at nakasandal ito sa dibdib ng aking asawa. Ang makamay na hinahawakan ko gabi-gabi, ang makamay na bawat gasgas ay inaalagaan ko, ay ngayon ay humahaplos sa hubat na likod ng ibang babae. Pakiramdam ko ay kinakapos akong hininga, na parabang may sumasakal sa akin. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Ngunit ang pagiging rasyonal ng isang babaeng negosyante, nasanay sa libu-libong laban, ang nagpanatili sa akin na kalmado. Hindi ako pwedeng masira ngayon. Kailangan kong makita ang lahat. Kailangan kong marinig ang lahat. Dante. Malambing at matamis ang boses ng babae, parang asukal. Ngunit sa aking pandinig ay kasinlapot ito ang bulok na isda. Malapit na ang bayaran ng tuition ko. Tapos sinanay malala pa ang sakit, hindi ko na alam kung paano. Baka kailangan ko munang mag-leave of absence. Niyakap siya ni Dante ng mas mahigpit. Ang boses niya ay punong habag at lembing na matagal na niyang hindi ipinapakita sa akin. Ano ka ba? Kasama mo ako. Bakit ka mag-alala sa pera? Mag-aral ka lang. Ako na ang bahala sa sakit ng nanay mo at sa pag-aaral mo. Isa kang talento, ikaw ang aking inspirasyon. Hindi ko hahayaang madungisan ka ngang alikabok ng mundong ito. Pero saan ka kukuha ng pera? Narinig ko na mahigpit daw ang asawa mo sa pananalapi. Alam ba niyang tinutulungan mo ako? Sa pagbanggit sa akin, biglang nagbago ang tono ni Dante. Wala na ang lambing. Napalitan ito ng matinding inis at pagamak. Huwag mo nang banggitin yang matandang yan. Sinisira mo lang ang gabi natin. Ano bang alam niya kundi pera, at pera. Maghapon siyang nakatutok sa malibrong accounting, binibilang ang makita at lugi. Masyado siyang materialistika. Parang bato ang puso. Tuwing ibubuka niya ang bibig niya, puro proyekto at kontrata. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko na sa kulungan ako nasasakal ako. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo. Matandang bruha, materialistika, walang puso. Ang materialistikang parang iyan ang bumili ang gamot para sa nanay mo, ang kotseng minamaneho mo, ang bahay na tinitirhan mo, at maging ang doktoral degree na ipinagmamalaki mo. Ang matuyong librong accounting na iyon ang tanging bagay na pumigil sa pamilya mo na mamatay sa gutom at hamakin ng mundo. Napangisi ang babae ng may bahit ng tagumpay. Well, sa tingin ko napakagaling niya. At saka, inaalagaan niyang mabuti ang pamilya mo. Narinig ko pa nga na nagpopondo siya ng mga scholarship para sa universidad natin. Sa katunayan, scholar ako ng kumpanya niya. Ang masalita niya ay parang kidlat na tumama sa aking isipan. Scholarship mula sa aking kumpanya. Pinaningkitan ko ang aking mamata, sinusubukang aninagin ang mukhang babae. Sa madilim na ilaw, ang kanyang hugis itlog na mukha at malalaking, inosenteng mga mata ay nagsimulang maging pamilyar. Lara. Siya si Lara Santos, isang senior sa kursong Filipino, na ako mismo ang pumirma sa desisyon na bigyan ng scholarship para sa kanyang kahusayan at mahirap na kalagayan sa buhay, isang scholarship na nakakahalaga ng ₱250,000.
Naalala ko ito ng mabuti dahil sa kanyang application, isinulat niya ang isang madamdaming kwento tungkol sa kanyang hamak na pinakmulan ngunit malaking determinasyon. Nang iabot ko sa kanya ang parangal, umiyak niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Salamat po, Ma'am Isabela. Kayo po ang biyaya ng buhay ko. Susundan ko po ang inyong halimbawa para maging isang matagumpay na babae." Lumalabas na sinusundan nga niya ang aking halimbawa sa pamamagitan ng pag-agaw sa aking asawa. Ginamit niya ang sarili kong pera para magpaganda, mamili, at pagkatapos ay gamitin ang pekeng inosenteng iyon para akitin ang asawa ang kanyang benefaktor. Ang kapangahasan ang sitwasyon ay hindi ko kayang isipin. Tumawa si Dante nang may pahamak, habang hinahaplos ang buhok ni Lara. "Prania, pra ko rin. Akala mo ba napakatalino niya? Kung hindi dahil sa suporta ko, sa pag-ayos ko ang mga relasyon sa loob at labas, paano siya kikita ng ganun kadali? Isa lang siyang makina na gumagawa ang pera. Pero ikaw, Lara, ikaw ang kaluluwa. Ang tunay na pag-ibig sa buhay ko. Dalisay ka. Mabuti. Naintindihan mo ang tula, musika, sining. Naiintindihan mo ang paghihirap ng isang intelektual na tulad ko. Pag-uwi niya, amoy pralang siya. Amoy mamahaling pabango na nakakasuka. Nasusuka ako sa amoy na yon. Nasusuka. Duso. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw sa aking isipan. Ang mamahaling pabango na isinusuot ko ay dahil sinabi mo nun na elegante iyon. Para kanino ba ako nagpapakamatay sa trabaho para kumita ang pera? Tumingin ako sa regalo sa aking kamay. Ang kumikinang na Patek Philippe ay tila ng uyam sa akin. Ang aking katapatan, ang aking 10 taong pag-ibig ay ngayon inihahambing ang taong pinagsilbihan ko sa isang estudyanteng kerida. At walang awang tinatapakan. Ang galit sa loob ko ay hindi sumiklap na parang apoy, kundi naging malamig at matalim, na parang yelo. Naawa ako sa aking sarili at nasuklam sa dalawang nagpapanggap na romantiko sa loob. Ang lahat ng pagmamahal, lahat ng respeto na naramdaman ko para kay Dante, ay tuluyang naglaho sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim, nilunok ang maluhang nagbabanta. Ang dating Isabela, ang inosenteng estudyanteng naniniwala sa isang simpleng buhay, ay namatay na. Ngayon, ang nakatayo dito ay si Isabela Roca, ang CEO ng Rocha Holdings. Hindi ko hahayaang tapakan ng sinuman ang aking dangal. Maingat kong inilapak ang regalo sa maalikabok na mesa sa kusina. Hindi ko na ito kailangan. Inayos ko ang aking buhok. Pinakinis ang aking bestida. Papasok ako doon hindi para mag-eskandalo tulad ng isang ordinaryong babae, kundi para turuan sila ng leksyon tungkol sa halaga ng kataksilan. Humakbang ako pasulong at buong lakas na sinipa ang kahoy na pinto. Ang biglaan at malakas na tunog ay sumira sa pribadong sandali sa loob. Nagulat ang makasintahan. Napasigaw si Lara at mabilis na itinulak si Dante. Habang inaayos ang kwelyo ang kanyang bukas na blouse, si Dante naman ay namutla na parang papel. Nanlaki ang kanyang nga mata. Nakatitik sa pinto na parabang nakakita ng multo. Nakatayo ako sa may pintuan. Ang aking anino ay humaba sa lumang sahig na baldosa. Malamig ang aking tingin. Pinakmasdan ko ang dalawa. Nanginginig na parang madagang nahuli sa liwanag ng isang spotlight. "Isabela." Nanginginig ang boses ni Dante. Pautal-utal siya. Hindi makabuo ngang salita. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi ako sumagot agad. Kaamado akong pumasok. Ang tunog ng aking mata kong sasahigay ritmiko at matatag. Tulad martiyong isang hukom na handa ng magbigay ng hatol. Lumapit ako sa kanilang plastik na mesa. Hinila ko ang isang upuan sa tapat nila at umupo. Nagdekwatro na may parehong gilas at kumpiyansa na parabang nasa isang board meeting ako. Gulat na gulat ka. Pinilit kong ngumiti. Isang ngiti na alam kong mas nakakatakot kaysa sa pag-iya. Hindi ba't ika-10 anibersaryo natin ngayon? Pumunta ako para balikan ang nakaraan. Nakilala na ako ni Lara. Ang kanyang mukha ay maputla. Walang bahid ng dugo. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo, pinakrus ang kanyang magkamay, at nahihiyang naktago sa likod ni Dante. "Ma'am Isabela, pasensya na po. Manahimik ka." Ang boses ko ay isang bulong.
Ngunit may sapat na awtoridad para patahimikin siya. Hindi kita binigyan ng pahintulot na magsalita. Lumingon ako kay Dante. Ang lalaking kaninang umaga lang ay buong pagmamahal kong inayos ang kurbata. Ngayon, habang tinitingnan ko ang kanyang gusot na anyo, pinapawisan ng malapot dahil sa takot. Nakaramdam ako ang matinding pakasuklam sa kanyang kaduwagan. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Itinagilit ko ang aking ulo, nakukunwaring nag-isip. Matandang bruha, materialistika, walang puso na pralang ang naiintindihan. Dante, sa loob ngang 10 taon, yang matandang yan ang bumuhay sa buong pamilya mo. Mula pakain at tirahan hanggang sa pekeng karangalan mo. Sinasabi mong nasusuka ka sa pera ko, pero buwan-buwan ay tinatanggap mo ito. Ang kotseng minamaneo mo, ang madamit na suot mo, making ang underwear mo, mayroon bang kahit isang bagay diyan na hindi binilingang nakakasuka kong pera? Si Dante, matapos ang unang pagkabigla, ay tila bahagyang nakabawi. Ang nasaktang ego ang isang taong tingin sa sarili ay intelektual ay nagising. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit. Sinusubukang ibalik ang kanyang karaniwang dignidad. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, pwede ka nang pumasok dito at sermonan ako, sigaw ni Dante. Namula ang kanyang muha. Sinusundan mo ako, no? Nag-hire ka ng espiya. Alam ko na nga ba, ang mabuhay kasama mo ay parang nasa kulungan. Hindi mo kailanman iginagalang ang pribadong buhay ko. Natawa ako. Isang mapait na tawa ang umalingaw-ngaw sa walang lamang silit. Pribadong buhay? Tinatawag mong pribadong buhay ang pakikipagrelasyon sa isang estudyante at paggamit ng perang asawa mo para sustentuhan ang krida mo? Dante, isa kang doktor, isang propesor sa universidad. Pero ang lohika mo ay mas masahol pa sa isang 3 taong gulang. Hindi ko kailangang manmanan ka. May mata ang langit. Mahal ko, pumunta ako rito para sorpresahin ka. Pero ang sorpresang inihanda mo para sa akin ay napakalaki. Hindi ko kayang lunukin. Inilipat ko ang aking tingin kay Lara, na nakakubli pa rin sa likod ni Dante. At ikaw, Lara Santos, ang napakatalinong estudyante, ang huwaran ngang pagsisikap. Diniinan ko ang bawat salita. Tumatanggap kang scholarship ko, tumatanggap kang tulong ko, at ang kabayaran mo ay ang pakikipagtalik sa asawa ko. Ganyan ba ang moralidad na natutunan mo sa buhay? Biglang itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Isang tingin na mag-udyok sa sinumang lalaki na protektahan siya. Ngunit sa akin ay nagdulot lang ng pagkasuklam. Ma'am Isabela, huwag niyo po akong insultuhin. Kami ni Professor Dante ay nakmamahalan ng toto. Mayroon kaming spiritual connection. Hindi ko kailangan ang pera ninyo. Mahal ko siya kung sino siya. Napakadakilang tunay na pag-ibig. Sarkastiko akong pumalakpak. Hindi mo kailangan ng pera. Sino ang kanina lang ay nagrereklamo sa kahirapan at humihingi ng pera para sa tuition? Sino ang humihinging pera para sa gamot ng nanay niya? Akala mo ba tanga ako? Kung si Dante ay isang delivery boy ng GrabFood, isang gutom na construction worker, magkakaroon ka ba ng spiritual connection sa kanya? O napansin mo lang ang kanyang titulo bilang propesor at ang makintap na Mercedes na minamaneho niya? Si Dante, nang makitang napipikon na ang kanyang munting krida, ay sumingit para protektahan ito. Galit na nakatingin sa akin. Tumahimik ka. Huwag mong husgahan si Lara gamit ang bastos at bulgar mong pag-isip. 1,000 beses siyang mas malinis at mas banal kaysa sayo. Tignan mo ang sarili mo. Palaging pera ang bukang bibig mo. Naisip mo ba kung ano ang kailangan ko? Kung ano ang iniisip ko? Binibigyan ako ni Lara na inspirasyon. Pinaparamdam niya sa akin na ako ay isang tunay na lalaki. Hindi isang Kepman na pakiramdam ko kapag kasama kita. Kepman. Tumayo ako para harapin si Dante. Hindi ako kasing tangkat niya. Ngunit ang aking aura sa sandaling iyon ay nagpaatras sa kanya. So sa wakas, inaamin mo na isa kang Kepman. Mabuti. Kung sawang-sawa ka na sa nakakasakal na buhay na ito, kung sawang-sawa ka na sa asawang ito na amoy pera, edi palayain na natin ang isa't isa. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Buong diin na binibigkas ang bawat salita. Bukas, magfa-file akong annulment. Ikaw at ang tunay na pag-ibig mo, mahanda kayong mag-enjoy sa buhay na walang amoy pra.
Tignan natin kung makakain ninyo ang inyong marangal na mga kaluluwa. Pagkasabi nito, tumalikot ako at naglakad palayo. Hindi na sinulyapan pa ang matulalang muha na iniwan ko. Ngunit pagdating ko sa pinto, nakita ko ang dalawang pamilyar na figura na nagmamadaling pumasok. Sila Aling Remedios at Stella kumpleto ang pamilya. Ang dula ay tila hindi patapos, kundi nagsisimula pa lang sa pinakakapanapanabik na bahagi. Pumasok sina Aling Remedios at Stella sa pintuan. Maayos ang pananamit at mabango. Malamang, pumunta rin sila para sa inaakalang anibersaryo na pinahandaan ko ng husto. Ngunit sa halip na isang ngiti ngeng pagbati, nadatnan nila ang isang eksena kung saan kinukompronta ko si Dante at Lara sa isang tensyonadong kapaligiran. Nang makita si Lara na nagtatago sa likod ng kanyang anak, bahagyang kumibot ang mata ni Aling Remedios. Alam kong hindi estranghero sa kanya si Lara. Minsan, nakita ko ang isang text mula kay Lara kung saan napakapamilyar niyang kinakamusta ang kalusugan ng aking biyenan. Lumalabas na nakikita sila sa likod ko. Ang tanging tanga na walang alam ay ako. Tumingin ako ng diretso kay Aling Remedios at binati siya ng may mapang-uyam na tono. Nay, Stella, tamang-tama ang dating ninyo. Halikayo at panoorin ang napakagandang palabas na itinatanghal ng inyong mahal na anak at kapatid. Bago pa man makapagsalita si Aling Remedios, humakbang si Dante, tuluyang nakbago ang tono at nakanyong isang biktima. Nay, tingnan niyo siya. Pumunta siya rito para mag-eskandalo. Para insultuhin ako at si Lara. Akala niya dahil may prasya, pwede na niyang tapakan ang buong pamilya natin. Hindi ko na ito kaya. Si Stella, ang aking hipak na may bulgar na blonde na buhok, ay tiningnan ako ng masama at tumakbo sa kanyang kapatid. Isabela, ano ba ang gulo to? Ang kuya ko, isang propesor sa universidad, isang taong may status. Magkaroon ka naman ng respeto sa imahe niya. Kung may problema, pag-usapan natin sa bahay, sa pribado. Bakit kailangang ilabas pa ang dumi ng pamilya? Natawa ako. Isang malamig na tawa ang umaling-aunaw sa silid. Respeto sa imahe niya? Tanungin mo ang kapatid mo kung inalala niya ang imahe niya noong. Dinala niya ang kerida niya sa mismong kainan na ito para magpakasaya. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Lara. Ang estudyanteng pinopondohan ko ang scholarship. Ang kapatid ninyo ay nakikipagrelasyon sa isang taong may utang na loob sa asawa niya. Mukha bang kagalang-galang iyon sa inyo? Sa wakas, dahan-dahang pumasok si Aling Remedios. Hindi siya nagpakita ng anumang gulat o galit sa kanyang anak. Sa halip, tiningnan niya ako ng may pagsisisi. Ang parehong tingin na natatanggap ko sa loob ng 10 taon tuwing hindi ko napagbibigyan ang kanyang mahiling. Isabela, bilang isang babae, dapat marunong kang magpasensya. Normal lang sa isang lalaki na paminsan-minsan ay mambabay. Kung si Dante ay naglibang ng kaunti, para lang iyon maipsan ang stress sa trabaho. Kung ikaw, bilang asawa, ay hindi mo kayang panatilihin ang iyong asawa, at hinahayaan siyang maganap ng kaligayahan sa iba, kasalanan mo iyon. Hindi mo pwedeng sisihin ang iba. Natigilan ako. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang baluktot na lohika ng aking biyenan. Ako, ang tapat na manugang na nagbenta ng maalahas ng aking ina para bayaran ang kanyang pagpapagamot, ay ngayon sa kanyang mamata ay isang babaeng hindi marunong mag-alaga ng asawa. Paano niyo nasasabihan? Nay, pigil kong sagot. Isinakripisyo ko ang lahat para sa pamilyang ito, at ang kapalit ay itong lantaran na kataksilan. Sino ang nag-alaga sa inyo noong may sakit kayo? Sino ang nagbayad ng mga utang ni Stella? Saan galing ang pera para sa malaki at magandang bahay na tinitirhan ninyo? Sumimangot si Aling Remedios at iwinasiwas ang kanyang kamay, na parabang nagtataboy ng insekto. Huwag mo kaming susumbatan ng pera mo, na parabang napakahalaga niyan, ang pamilya namin, kahit mahirap, ay may prinsipyo at dangal. Pinahahalagahan namin ang pagmamahal, hindi ang pera na tulad mo. Si Dante ay isang henyo, nag-iisa lang siya. Kailangan niya nga asawang nakakaintindi sa kanya, may koneksyon siya, na sumusuporta sa kanya, hindi isang negosyanteng marunong lang magbilang. Si Lara, nang makitang may mga kakampi na, ay lumabas mula sa likod ni Dante na may mga luhang namumuo sa mata.
Tama po si Nanay Remedios. Mahal na mahal ko po si Professor Dante. Nalulungkot po siya sa sarili niyang bahay. Ma'am Isabela, parang awa niyo na, palayain niyo na po siya. Nakmamahalan po kami ng toto. Pakiusap po, basbasan niyo na kami. Tiningnan ko ang tatlong walang hiyang mukha sa harap ko. Ang taksil na asawa, ang walang utang na loob na biyenan, at ang makapal na mukhang krida. Nagakaisa sila labang sa aking, gamit ang mag-argumento nagahuwad na moralidad para takihinga ako. Bigla kong napagtanto ang aking pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay hindi ang pagpapakasal sa isang mahirap, kundi ang pumasok sa isang pamilya nga taong walang utang na loob. Si Dante, na pinalakas ang suporta ang kanyang ina at krida, ay lalo pang tumapang. Itinuro niya ako. Narinig mo? Lahat sila nakikita kung gaano kakairasyonal. Ikaw lang ang hindi nakakaalam. Palagi mong iniisip na ikaw ang pinakamagaling. Napabor ang ginagawa mo sa pamilya ko. Sawang-sawa na ako sa mapagmataas mong ugali. Si Lara ang nakakaintindi sa akin. Ang nagpapahalaga sa aking pagkatao. Minamahal niya ako bilang isang ordinaryong tao. Anuman ang kasikatan o kayamanan. Iyon ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig na hindi nakadepende sa kasikatan o kayamanan. Gusto ko siyang tawanan sa mukha. Tignan natin kung gaano katagal ang tunay na pag-ibig na iyan kapag pinutol ko na ang lahat ng tulong pinansyal. Huminga ako ng malalim, muling ibinalik ang malamig na kahinahunan ng isang babaeng negosyante. Hindi ko kailangang makipagtalo sa mga taong hindi kapantay ng aking antas ng pag-isip. Sige, sabi ko sa isang malamig na boses. Kung ganon ninyo kinasusuklaman ang pera ko, at pinahahalagahan ang pagmamahal at dangal, ibibigay ko ang gusto ninyo. Lumingon ako kina Aling Remedios, at Stella na may tinging napakatalim na napaurong sila. Nay! Stella! Tandaan ninyong mabuti ang mga sinabi ninyo ngayon. Huwag na huwag kayong magsisisi. At ikaw, Dante, sabi mo, mahal ka ni Lara kung sino ka. Anuman ang material na bagay. Tama. Sige. Panghawakan mo ang paniniwalang yan. Kinuha ko ang aking bag, tumayo ng tuwid, at itinaas ang aking ulo. Aalis ako rito hindi bilang isang talunan na tumatakas, kundi bilang isang reyna na nagpagpag ng nga parasitong nakakapit sa kanya. Tapos na tayo rito. Makita na lang tayo sa korte. Lumabas akong pinto. Iniwan ang matingin ng put at ang mapanagumpay na ngiti ni Lara. Akala niya, nanalo na siya. Kalalakat niya lang papasok sa impyerno nang hindi niya namamalayan. Pagkalabas ko palang ng kainan, narinig ko ang mga nakmamadaling yapak sa likod ko. Si Aling Remedios pala. Tumakbo siya at hinarangan ang aking daan. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Teka, saan ka pupunta? Gumawa kang gulo tapos alis ka na lang na parang walang nangyari? Huminto ako at tiningnan siya nang may hindi pa nararanasang kalamigan. Dati, tuwing magtataas siya ng boses, yumuyuko ako at humihingi ang tawad para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit ngayon, ang pasensyang iyon ay namatay kasama ang aking pagsasama. Kung saan ako pupunta, desisyon ko yon. Wala ka ng karapatang tanungin ako. Tinitigan ako ni Aling Remedios at itinuro. Ang kapal ngang mukha mong kausapin ang biyenan mo ng ganyan, walang modong bata. Akala mo dahil may praka, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, tama ang anak ko na iwanan ka. Ang isang babaeng tulad mo na marunong lang kumitang ang pra. Na pinababayaan ang asawa at hindi naiintindihan ang pagsunod na dapat ibigay ng isang asawa. Walang may gusto sa iyo. Lumapit din si Stella at kumampi sa kanyang ina. O nga. Tiknan mo nga yung sarili mo. Matanda na at pangit. Laging nakasimangot. Si Lara bata. Maganda. At malambing. Normal lang na mahulog ang look ng kuya ko sa kanya. Dapat tumingin ka sa salamin at magmuni-muni, hindi yung naninisi ka ngang iba. Tiningnan ko ang dalawang babae sa harap ko na may matinding pakasuklam. Ito ang mga taong inalagaan ko ng husto sa loob ng 10 taon. Naalala ko ang mga gabing walang tulog sa ospital kapag inaatake si Aling Remedios. Naalala ko kung paano ako tinatawagan ni Stella.
Umiyak sa gitna ng gabi dahil hinahabol siya ng pinagkakautangan at kailangan kong puntahan para bayaran ang nga utang niya. Itinuring ko silang pamilya. Ngunit lumalabas na sa kanilang nga mata. Isa lang akong gatasan. Isang ATM na walang kaluluwa. Tama na. Sigaw ko sa isang boses na napakatatak na napatahimik silang dalawa. Tinatawag niyo akong matanda, pangit, at materialistika. Sige, tignan natin kung ilang araw kayong mabubuhay sa inyong dangal ng walang perang matanda, pangit, at materialistikang ito. Sumimangot si Aling Remedios. Huwag mo kaming takutin. Kahit wala ang pera mo. Ang anak ko ay isang doktor pa rin. Isang respetadong propesor sa universidad. Ang sahot niya ay sapat na para buhayin ang buong pamilya. Akala mo ba mamamatay kami sa gutom kung wala ka? Doktor. Propesor. Mapait akong natawa. Alam niyo ba kung makano ang kinikita ngang anak ninyo bilang isang propesor? 50,000 pesos. 50,000 sa isang buwan. Nay, ang halagang yan ay hindi pa sapat para sa isang bote ngang inyong vitamin supplements o sa isang bestida ang anak ninyo. Akala niyo ba ang nga biyahe sa Europa? Mga designer na damit, mga mamahaling hapunan na tinatamasa ninyo ay galing sa sahot niya? Sumagot si Stella. Sinunggaling. May mga research project ang kuya ko na kumikita ng milyon-milyon. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Huwag mo kaming lokohin. Mga proyekto, umiling ako, nasusuklam sa kanilang kamangmangan. Ang mga proyektong, yan ay 100% pinopondohan ng kumpanya ko. Ako ang naglabas ng para bilhin ang reputasyon niya. Ngayon nababawiin ko ang pondo. Agad na isasara ang proyekto. Makikita ninyo. Tila nag-alinlangan si Aling Remedios ng sandali. Ngunit sinubukan pa ring panindigan ang kanyang pagkangdangal. Hindi mo yan gagawin. Kung gagawin mo yan, sisirain mo ang buhay ng asawa mo. Huwag kang maging malupit. Malupit? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kung ikukumpara sa ginawa niyo sa akin ngayong gabi, ang gagawin ko ay isang kabutihan. Pinili ninyong kumampi para insultuhin ako at tapakan ang aking mga pagsisikap. Huwag niyo akong sisisihin kung magiging walang awa ako. Ayoko nang mag-aksaya pang laway sa kanila. Tumalikot ako at dumiretso sa aking kotse. Sinubukan akong habulin ni Aling Remedios para hawakan. Ngunit isinara ko na ang pinto. Sa likod, nege soundproof na salamin. Nakikita ko siyang sumisigaw at nagmumura. Ang kanyang muha ay naging pangit dahil sa galit. Si Stella sa tabi niya ay nagdadabok na may ekspresyon ng pagkadismaya. Pinaandar ko ang sasakyan at nilakpasan sila na parang mga estranghero. Sa rearview mirror, ang mga imahe nga aking mga kaanak ay palit ng palit hanggang sa tuluyang maglaho. Hindi ako umiyak. Masyadong mahalaga ang aking maluha para ibuhos sa mataong hindi karapat-dapat. Humaharurot ang sasakyan sa highway. Binuksan ko ang bintana para patuyuin ng hangin ng gabi ang malamig na pawis sa aking noo. Ang aking isipan ay mas malinaw kaysa dati. Nawala na ang sakit. Napalitan ng isang malamig at eksaktong pakalkula. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking tapat na asistan. Ana, si Isabella ito. Opo, Ma'am Isabella. Nakikinig po ako. Kumusta po ang anniversary party? Nagulat po ba si Sir Dante? Sobra. Mapait akong natawa. Pero mamaya na natin yan pag-usapan. Ngayon, makinig kang mabuti sa mautos ko at gawin mo agad. Sige po. Sabihin niyo. Nakikinig ako. Naging seryoso ang boses ni Anna nang mapansin ang kakaiba sa aking tono. Una, kontakin mo agad ang bangko at hilingin na i-block lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan kina Dante Roca, Remedios Roca, at Stella Roca. Ang dahilan, request mula sa principal cardholder. Gawin mo yan ngayon din. I-block lahat. Pero di ba po nasa business trip si Sir Dante? Baka. Aatras pa sana si Ana sa pagtatanong. Ngunit huminto. Huwag ka nang magtanong. I-block mo agad. Opo. Ginagawa ko na po ngayon. Pangalawa. Matatag kong pagpapatuloy. Tawagan mo ang administrasyon. No village at ipaputol lahat ng serbisyo en may internet at cable TV. Kasabay nito,
Kontakin mo ang Meralco at Manila Water at hilingin ang pansamantalang pagputol ng serbisyo. Dahil matagal na aalis ang mga may-ari. Ipaputol ang ilaw at tubig? Pero nasa bahay pa po sina Aling Remedios at Stella. Hindi na nila iyon bahay. Nakapangalan sa akin ang bahay na iyon. Premarital property ko iyon. Kung anong gusto kong gawin doon. Karapatan ko. Sundin mo lang ang utos ko. Opo, ma'am, naintindihan ko. Pangatlo, gumawa ka agad ng isang statement of withdrawal of funding para sa research project na ang impluensya ng mitolohiyang Pilipino sa modernong kulturang Filipino ni Dr. Dante Roca ang dahilan paglabag sa ethics clause ng kontrata ng principal researcher. Ipadala mo yan sa Dean's Office ng UP at isang kopya kay Dante bukas ng umaga. Ma'am Isabela, seryoso po yan. Kung bigla nating babawiin ang pondo, maaring patawan ng sanction si Sir Dante. Hanggang sa matanggal sa trabaho. Iyon mismo ang gusto ko, malinaw kong sinabi. Ginamit niya ang pera ko para sustentuhan ang karida niya sa loob mismo ng universidad. Hayagang ipinapahiya ako. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Sa kabilang linya, nakaroon ngang ilang segundong katahimikan, at pagkatapos ay narinig ang boses ni Ana na may buong determinasyon. Naintindihan ko, Ma'am Isabela. Gagawin ko agad lahat. Okay lang po ba kayo? Okay na okay ako. Salamat, Ana. Isa pa pala. Sabihin niyo po. Kontakin mo ang St. Luke's at I-cancel ang schedule para sa kidney transplant ni Remedios Roca sa susunod na linggo. Sabihin mo na hindi nakalikom ng pondo ang pamilya. Hilingin mong i-withdraw ang kanyang file. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Ana. Ma'am Isabela, buhay at kamatayan po ang nakasalalay diyan. Araw-araw pong hinihintay ni Aling Remedios ang kidney na yon. Hinikpitan ko ang hawak sa manibela. Nakatutok ang aking mga mata sa madilim na daan sa unahan. Alam ko. Pero tinapakan nila ang kabutihan ko. Sabi nila, ginagamit ko lang ang pera para bilhin ang pagmamahal. Kung ganoon, ipapakita ko sa kanila na kung wala ang pera ko, hindi man lang nila kayang iligtas ang sarili nilang buhay. Gawin mo. Opo, gagawin ko. Ibinaba ko ang telepono. Itinapon ko ito sa passenger seat. Isang pakiramdam ngang kasiyahan na may halong pait ang bumalot sa akin. Hindi ko akalain na makikinggan nito ako kawalang awa. Ngunit sila mismo ang naktulak sa akin na makinggan nito. Naalala ko ang salita ni Aling Remedios. Ang pamilya namin, kahit mahirap, ay may prinsipyo at dangal. Prinsipyo at dangal. Isang biyenan na pinoprotektahan ang pagtataksil nga anak. Isang hipak na iniinsulto ang kanyang hipak. At isang buong pamilya na pinagtutulungan ang babaeng sumusuporta sa kanila. Natawa ako sa mga prinsipyong iyon. Pumasok ang sasakyan sa isang magarang kompleks sa Bonifacio Global City. Hindi ako bumalik sa bahay sa Forbes Park. Ang lugar na iyon ay dinungisan ng hininga nga taksil. Mayroon akong isang penthouse dito na lihim kong binili 2 taon na ang nakalipas. Balak na gamitin bilang isang tahimik na kanlungan kapag pagod na ako. Ngayon, ito na ang magiging aking kuta. Ang lugar kung saan sisimulan ko ang aking bagong buhay. Nagpark ako sa garahe at sumakay sa pribadong elevator. Habang pinakmamasdan ang manumero sa panel na umaakyat sa ika-50 palapag, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang gabing ito ay magiging napakahaba para sa kanila. Kapag tinanggihan na ang kanilang mga credit card, kapag dumilim na ang bahay dahil sa pagputol ng kuryente, kapag nawala na ang kanilang huling pag-asa sa buhay, maunawaan nila ang halaga ng kataksilan. Binuksan ko ang pinto ng apartment. Sinindihan lahat ng ilaw. Isang marangya. Tahimik. At malinis na espasyo ang sumalubong sa akin. Naksalin akong isang basong red wine. Lumabas sa balkonahe. At pinakmasdan ang kumikinang na siyudad. Bukas. Darating ang bagyo. At ako, si Isabela Roca. Ang makokontrol nito, ang unang sinangang araw bagong umaga ay tumagos sa makapal na kurtina. Nagbibigay liwanag sa maluwag ngunit malamig na sala. Isang gabing walang tulog ang aking dinanas.
Ang baso nga alak sa aking kamay ay matagal nang walang laman. Ngunit ang mapait na lasa nito ay nananatili pa rin sa aking dila. Kahalong ang pait sa aking lalamunan. Tumayo ako. Lumapit sa aking desk at binuksan ang computer. Ang mga email ni Anna na may mga ulat ay dumating ng 3:00 ng madaling araw. Lahat ng utos ko ay naisa katuparan. Ang mga supplementary account ay na-block na. Ang statement of withdrawal of funding ay handa na at hinihintay na lang ang aking digital signature. Ang abiso ng pagputol ng mga serbisyo ay naipadala na. At, ang pinakamahalaga, isang liham mula sa St. Luke's na nakukumpirma sa pakansalangang operasyon. Tinitigan ko ang masalitang confirmation of cancellation sa screen. Ang mga alaala ng mga buwang desperadong paghahanap ay bumalik na parang slow motion. 2 taon na ang nakalipas, nang madiagnose si Aling Remedios na may end-stage renal failure. Gumuho ang buong pamilya. Si Dante ay marunong lang umiyak at magreklamo. Si Stella ay natatakot na kung mamatay ang kanyang ina, wala nang magbibigay sa kanyang bra. Ako lang ang kumilos. Nagpunta ako sa Singapore, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kinausap ko ang pinakamagagaling na espesyalista para maghanap ng compatible na donor. Ang perang ginastos ay hindi mabilang. Ngunit hindi ko ito kailanman binilang. Noong panahong iyon, itinuring ko siyang tunay kong ina. Naalala ko ang araw na nakahanap akong compatible na donor. Umiyak ako sa tuwa. Nagmamadali akong umuwi para ibalita. Niyakap ako ni Aling Remedios. Tinawag akong kanyang tagapagligtas, ang pinakamabuting manugang sa mundo. Kinuha ni Dante ang aking kamay, nangangakong habang buhay na magpapasalamat. Lumalabas na lahat ng iyon ay masalitang walang laman. Pinindot ko ang approve sa dokumento. Isang mahinang click. Ngunit may bigat ng isang hindi direktang hatol na kamatayan. Hindi ko siya pinapatay. Binabawi ko lang ang buhay na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Kung hinahamak niya at ang kanyang pamilya ang aking pra at pagsisikap, gamitin nila ang kanilang marangal na pagmamahal at mga halaga ng pamilya para iligtas ang kanilang sarili. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang aking pribadong security team na kinuha mula sa isang prestihiyosong ahensya. Miguel, si Isabela ito. Magandang umaga, Ma'am Isabela. Ano po ang may paglilingkod namin? Gusto kong ipadala mo agad ang matauhan mo sa bahay sa Forbes Park. Ang misyon ninyo ay palitan lahat ng susi at ay reinstall ang security system na may fingerprint access. Ang access ay para lang sa akin at sa aking mga anak. Huwag papasukin ang sinuman. Hindi ang asawa ko. Hindi ang biyenan ko. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Ano po ang gagawin namin sa magamit nila? Ipunin ninyo lahat ng personal na gamit nila, ilagay sa mga karton at iwan sa labas ng gate. Tungkol sa mga mahahalagang bagay tulad ng mga painting, antique, mga sasakyan, kung wala silang dokumentong nagpapatunay na pag-ari nila, iwan lahat sa loob ng bahay. Gagawin po namin agad. Paano po yung Mercedes na may plakang ganito? Ang sasakyang yan ay nakarehistro sa kumpanya ko. Ipahatid mo sa parking ng kumpanya at ISIL. Kung may tumutol, tumawag kayong pulis at hayaang idaan sa batas. Naintindihan mo? Huwag po kayong mag-alala. Ibinaba ko ang telepono, nararamdaman ang isang alon ng enerhiya na dumadaloy sa aking likod, hindi na ako ang sunod-sunurang asawa. Ako na ang may-ari ng laro, nagsuot ako ng isang business suit. Maingat akong nag-makeup para itago ang mamaitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ngayon, may isa pa akong mahalagang meeting. Isang meeting kasama ang pinakamahalagang nga tao sa buhay ko, ang aking 2 maliliit na anak. Nagpunta ako sa international school kung saan nag-aral ang aking mga anak, ang 10 taong gulang na si Paulo at ang 8 taong gulang na si Sofia. Sila ang aking pinakamahalagang yaman, ang tanging dahilan kung bakit matagal akong nag-atubiling makipag-iwalay. Natatakot ako na mamimiss nila ang kanilang ama, na sila ay magdurusa. Ngunit pagkatapos ang nangyari kagabi, naintindihan ko na ang pagpapahintulot sa kanila na manirahan sa isang kapaligiran ang kasinungalingan, kasama ang isang mapagkunwaring ama at isang malupit na lola, ay ang pinakamalaking kalupitan. Humingi ako ng pahintulot sa eskwelahan na sunduin sila ng maaga. Nang makita ako, pareho silang tumakbo at niyakap ako. Mama,
Ang aga mo kaming sinundo ngayon. Nasaan si Papa? Tanong ni Paolo. Ang kanyang matatalinong mata ay sinusuri ako. Nasa business trip si Papa, anak. Ngayon, kakain tayo ng ice cream. Tapos may sasabihin si Mama sa inyo. Dinala ko sila sa kanilang paboritong ice cream parlor sa tabingang Pasig River. Habang pinapanot ang mga bata na kumakain ng ice cream ng may ganap na inosensya, naninikip ang aking dibdib. Paano ko sasabihin sa kanila na ang kanilang ama ay isang taksil? Na ang kanilang lola ay walang utang na loob? Hindi. Ayokong magtanim ng galit sa kanilang ngamurang isipan. Bibigyan ko sila ng pagpipilian. Paolo, Sofia, malumanay kong sinimulan. Kung isang araw, hindi na makasama sa iisang bahay si Papa at Mama, kanino niyo gustong sumama? Huminto sa pagkain ang mga bata at tumingin sa akin. Si Sofia, ang aking sensitibong anak, ay may mga luha sa mata. Mama, Papa, nagaway po ba kayo? Ayokong maghiwalay kayo. Yung kaibigan ko po, nahiwalay ang mga magulang niya, at malungkot na malungkot siya. Niyakap ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Pasensya na, Sofia. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga matatanda. Hindi na nakakasundo si Papa at Mama. Pero anuman ang mangyari, mahal na mahal pa rin namin kayo. Si Paolo, na mas matanda, ay mas mature para sa kanyang edad. Ibinaba niya ang kanyang ice cream at tiningnan ako ng diretso sa mata. Alam ko po na may ibang babay si Papa. Natigilan ako. Paano? Paano mo nalaman? Nakikita ko po siyang nakangiti mag-isa habang nagte-text. Minsan, hihiramin ko sana ang phone niya para maglaro. Tapos nakita ko ang isang text mula sa isang babae na tinatawag siyang mahal. Nakasafe po siya bilang, Lara estudyante. Wala akong masabi. Lumalabas na ang mabata ngayon ay mas sensitibo at mapakmasit kaysa sa inaakala ngang mga matatanda. Matagal nang alam ngang anak ko, ngunit itinago niya ito sa sarili. At ano ang tingin mo ron? Nanginginig kong tanong. Galit po ako kay Papa. Matatak na sabi ni Paolo. Hindi siya nakikipaglaro sa amin. Lagi siyang busy. Pag-uwi niya, sinisigawan niya kami. Si Mama lang ang nahahatid sa amin sa school, nagpapasyal sa amin, tinutulungan niya kami sa aming homework. Si Papa laging sinungaling. Sinasabi niyang may meeting siya, pero nakita ko siyang pumasok sa isang coffee shop kasama yung babaeng yon. Dakdak ni Sofia. Gusto ko rin pong sumama kay Mama. Si Lola laging pinapagalitan ako at sinasabing wala akong kwenta, tulad ng nanay ko. At si Tita Stella laging inaasar ako at kinukuha ang mga laruan ko. Takot po ako sa kanila. Nang marinig ang masalitang aking mga anak, naramdaman kong nadurok ang aking puso sa 1,000 piraso. Sinubukan kong protektahan sila, ngunit matagal nang pumasok sa kanilang mga kaluluwa ang lason ng pamilya ng aking asawa. Sina Aling Remedios, Stella, at Dante ay hindi lang ako sinaktan, kundi pati na rin ang kanilang sariling dugo. Sige. Pinunasan ko ang aking maluha at ngumiti ng may determinasyon. Pangako ko sa inyo, mula ngayon, poprotektahan kayo ni Mama. Walang sinuman ang mananakit sa inyo. Lilipat tayo sa bagong bahay. Tayong 3 lang. At magiging napakasaya natin. Okay? Opo, sabay nilang sabi at yumakap sa akin. Ang pinakamalaki kong alalahanin ay nawala na. Pinili akong aking mga anak. Sila ang aking motibasyon. Ang aking lakas para lumaban hanggang sa huli. Iniwan ko muna ang mga bata sa aking mamagulang sa loob ng ilang araw para maluwag akong makakilos at ayusin ang gulo sa bahay. Ang aking mga magulang, nang marinig ang kwento, ay nagalit ngunit sinuportahan ang aking desisyon. Sabing aking ama, tama ang ginagawa mo, anak. Nakamali kami na pilitin kang magtiis. Ngayon, dapat kang mabuhay para sa sarili mo at sa iyong maanak. Kung kailangan mo ang anumang tulong, narito kami. Sa suporta ang aking pamilya at sa mga anak bilang motibasyon. Naramdaman kong mas malakas ako kaysa dati. Bumalik ako sa aking penthouse.
Handa para sa malaking palabas na malapit nang magsimula sa bahay sa Forbes Park. 5 p.m. Ayon sa ulat ng security team, bumalik si Aling Remedios mula sa kanyang paglalaro ng mahjong ng 4:30 p.m. Ang kanyang nakagawian ay magpahatid ng taksi sa gate at walang tigil na mag-doorbell para pagbuksan ng katulong. Ngunit ngayon, nagbago ang senaryo. Bumaba si Aling Remedios sa sasakyan at nagsimulang mag-doorbell. Lumipas ang 1 minuto, 2, 5. Nanatiling sarado ang mabigat na bakal na gate, walang lumabas para magbukas. Nagsimula siyang sumigaw at murahin ang magkauhan. Nasaan na kayo, mga walang silbi? Patay na ba kayong lahat? Bakit hindi niyo pagbuksan ang senyora ninyo? Tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Nagsimulang mainip ang taxi driver at hiningi ang bayad. Kinalkal ni Aling Remedios ang kanyang bag at inilabas ang supplementary credit card na ibinigay ko sa kanya para sa gastos. At iniabot sa driver. Eto, bilisan mo at umalis ka na. Kailangan kong pumasok at turuan ng leksyon ang mga taong to. Ipinasok ng taxi driver ang card sa terminal. Naglabas ito ng mahabang tunog at ipinakita ang mensahe. Transaction declined. Card error ma'am. Ibigay niyo ang isa o magbayad ng cash. Anong error? Kalalagay lang manugang ko ang libu-libo sa card na yan. Subukan mo ulit, reklamo ni Aling Remedios. Sinubukan ulit ng driver parehong resulta. Nagsimula na siyang magalit. Makinig kayo. Huwag niyo akong lokohin. Kung wala kayong pera, palabasin niyo ang isang tao sa bahay ninyo para magbayad. Huwag niyong sayangin ang oras ko. Natakot si Aling Remedios. Tinawagan si Stella. Ngunit naka-off ang telepono nito. Tinawagan niya si Dante. Hindi rin sumasagot. Sa huli, kinailangan niyang hubarin ang gintong singsing na suot niya at ibigay sa taxi driver bilang bayad. Kunin mo muna to. Bukas tutubusin ko sayo. Napakahirap naman gumawa ang gulo dahil lang sa ilang libo. Kinuha ng taxi driver ang singsing, may ibinulong, at umalis. Iniwan si Aling Remedios na mag-isa sa harap ng nakakandadong gate. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang daliri sa fingerprint scanner. Beep, beep, beep. Kumislap ang pulang ilaw. Data not found. Ano ba to? Kinalampag ni Aling Remedios ang bakal na gate. Sa sandaling iyon, lumabas si Miguel, ang pinunong security team, mula sa guardhouse na dati ay inokupang ang matandang guwardiya na sinibak ko na. Sino po sila, ma'am? Anong sino? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Buksan mo agad ang gate. At sino ka para manatili rito? Pasensya na po, ma'am. Ang may-ari po ay si Mrs. Isabela Roca. Nagutos po si Mrs. Roca na huwag magpapasok ng sinuman. Biyenan niya ako. Nababali ka ba? Tawagan mo si Isabela. Ngayon din. Wala po sa bahay si Mrs. Roca. At ayon po sa listahan ng mga autorisadong tao na ibinigay niya, wala po ang pangalan ninyo. Inimpake na po namin ang mga gamit ninyo at iniwan sa sulok na iyon. Pakiusap po, kunin niyo na lang. Tumingin si Aling Remedios sa direksyong itinuro. Nakita ang ilang karton na nakatambak sa isang sulok ng bangketa. Nagalit siya at sinugot ang guwardiya. Ngunit marahan siyang itinulak ni Miguel kaya't halos matumba siya. Pakiusap po. Huwag po kayong gumawang eksena. Sumusunod lang po kami sa utos. Kung magpapatuloy po kayo, tatawag po kami ng pulis. Nahihiya. Umupo si Aling Remedios sa sahig at nagsimulang umiyak at sumigaw. Ngunit sa mayamang subdivision na iyon, na may matataas na pader at gate, walang pakialam sa eksenang ginagawa ang isang matandang babae. 7 p.m. Bumalik si Stella mula sa isang party. Lasing siya at ibinabang ang isang kaibigan sa gate. Nang makita ang kanyang ina na malungkot na nakaupo sa tabi ng isang tumpok ng gakahon, pautal na sinabi ni Stella, "Ma, bakit ka nakaupo diyan? Bakit hindi ka pumasok?" Kinakagat akong ngalamok. Pumasok? Itinapon tayo mahal mong hipag sa kalye. Pinalitan niya ang mga susi. Kinansela ang mga cart. At naglagay mga guns na ito sa gate. Agad na nahimasmasan si Stella. Tumakbo sa gate at nagsimulang kalampagin ito. Isabela, lumabas ka ngayon din. Anong karapatan mong paalisin kami? Pag-ari ito ang kapatid ko.
Lumabas ulit si Michelle at binigyan siya ng parahong malamig na paliwanag. Sa galit, kinuha ni Stella ang kanyang telepono para tawagan ang mga kaibigan at ipabukbok ang mga guwardiya. Ngunit nang buksan niya ito, nakatanggap siya ng isang text mula sa bangko. Your credit card has been blocked upon the request of the principal cardholder. Pagkatapos, isang mensahe mula sa may-ari ng bar kung saan siya nanggaling. Babe, hindi pumasok ang card mo. Iniwan naming kolateral ang channel back mo. Dalhin mo ang pera bukas para makuha. Napasigaw si Stella sa desperasyon. Sanay siya sa marangyang buhay, sa paggastos ng walang kontrol. Ngayon, walang ni isang kusing. Mag-isa sa kalye sa gitna ng gabi, nagsimula niyang maintindihan ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay parating pa lang. Tumunog ang telepono ni Aling Remedios. Mula ito sa St. Luke's. Mabilis niyang sinagot. Umaasa sa magandang balita tungkol sa operasyon. Hello, Doc. May kidney na po ba? Magandang hapon po, Mrs. Remedios. Tumatawag po kami para ipaalam sa inyo ang pakansela ng inyong kidney transplant na nakaskedula sa susunod na linggo. Ano? Kinansela? Anong ibig sabihin ng kinansela? Nanginginig ang boses ni Aling Remedios. Ang financial guarantor pong operasyon, si Mrs. Isabela Roca, ay nagsumite ng request na i-withdraw ang file at itigil ang pagbabayad ng lahat ng gastusin. Kaya't napilitan po kaming kanselahin ang operasyon. Pakiusap po, pumunta kayo sa ospital para ayusin ang inyong discharge mula sa outpatient case. Nahulog ang telepono mula sa mga kamay ni Aling Remedios. Bumaksak siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay maputla na parang patay. Ang kanyang tanging pag-asa sa buhay ay kinuha ko lang. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, hirap huminga. Isang atake sa puso ang hindi maiwasan. Ma, anong nangyari sa iyo? Tumakbo si Stella para tulungan siya. Pinatay niya ako. Kinansela ni Isabela ang bayarin sa ospital. Hindi na nila gagawin ang transplant. Nang marinig ito, nanginig din ang mabinti ni Stella. Makayakap ang mag-ina. Umiyak ng walang tigil sa malamig na gabi ngang isang mayamang subdivision. Nasa penthouse ako. Nag-enjoy ng steak at wine dinner nang tumunog ang telepono. Numero ni Stella. Sumagot ako at inilagay sa speakerphone. Habang kalmadong humihiwa ng karne. Magsalita ka. Hipag. Ang sigaw ni Stella sa telepono ay napakatining na napangiwi ako. Ang kapal ngang mukha mong kanselahin ang operasyon ng nanay ko. Gusto mo siyang mamatay? Buksan mo ang pinto ngayon din o papatayin kita. Kalmado akong uminom ng alak. Stella. Mahal. Ingatan mo ang iyong dila. Wala akong pinapatay. Tumigil lang ako sa pagbibigay ng pera. Ang buhay NG nanay mo ay responsibilidad ninyo NG kapatid mo, hindi akin. Bakit mo isinisisi sa akin kung isa akong estranghero? Huwag kang maging malupit. Alam na alam mong wala kaming pera. Oh, talaga? Nakunwari akong nagulat. Akala ko ba may prinsipyo, at dangal ang pamilya ninyo, na ang kapatid mo ay isang doktor, isang henyo. Paanong nangyari na wala siyang pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina? Saan kayo nabuhay sa lahat ng taong ito? Sa hangin o sa pera? Nye materialistikang ito, huwag kang magpanggap na tanga. Walang mahanap na argumento si Stella, kaya't bumaling sa mga banta. Kung hindi mo bubuksan ang pinto at babayaran ulit ang mga bayarin sa ospital, tatawagan ko si Dante para puntahan ka at ayusin to. Hindi ka niya titigilan, mabuti. Malakas akong natawa. Hinihintay ko nga ang tawag ni Dante. Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo sa kanya na dalhin niya ang tunay na pag-ibig niya para iligtas ang nanay niya. Tignan natin kung pwedeng operahan ang pag-ibig para mag-transplant ng kidney. Ibinaba ko ang telepono at blinok ang numero ni Stella. Pagkaraan ng 5 minuto, tumunog ang telepono. Numero ni Dante. Alam ko na. Siguradong tinawagan siya ni Stella, umiyak, para ikuwento lahat. Hello, mahal ko, may kailangan ka ba? Sagot ko sa isang matamis at sarkastikong boses. Isabela. Anong kalokohan to? Sigaw ni Dante.
Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ang lakas ng loop mong itapon sa kalye ang nanay at kapatid ko? Ang lakas ng loop mong itigil ang pagbabayad sa mga gastusing medikal ng nanay ko? May puso ka ba? Dante, kumalma ka. Kalmado kong sagot. Hindi ba sabi mo nasasakal ka kapag kasama mo ako, na parang nasa kulungan? Pinalalaya na kita at ang pamilya mo. Ibinabalik ko sa inyo ang kalayaan na maging independent at alagaan ang isa't isa gamit ang inyong marangal na pag-ibig. Dapat mo akong pasalamatan. Huwag mong subukang magdahilan. Ang ginagawa mo ay illegal. Ang bahay na yan ay conjugal property. Wala kang karapatang paalisin ang pamilya ko. Conjugal property? Dante. Para sa isang matalino at edukadong tao, napakakonti ang alam mo sa batas. Ang bahay na iyan ay mana ko sa aking malolot lola bago pa tayo ikasal. Nakapangalan lang ito sa akin. Nakalimutan mo na ba ang prenuptial agreement na pinirmahan natin? Ang maari-arian na nakuha bago ang kasal ay separate property. Kung sino ang papayagan kong manirahan sa aking bahay ay desisyon ko. Natigilan si Dante. Siguradong nakalimutan niya o gusto niyang kalimutan ang kasunduan na pinilit siyang pirmahan ng aking mga magulang para protektahan ang aking mga ari-arian. Sige, kung ganyan ka kawalang utang na loob, huwag mo akong sisisihin kung magiging walang awa ako. Maghintay ka, pupunta ako diyan. Pumunta ka. Mahihintay ako rito. At huwag mong kalimutang dalhin ang maliit mong kerida para makita niya kung paano kumilos ang tunay na lalaki. Niya kapag wala na ang ngipin ngasawa niya para kapitan. Makalipas ang kalahating oras, isang taksi na may sakay na sina Dante at Lara ang huminto ng mabilis sa gate-eng bahay. Galit na bumaba si Dante sa sasakyan. Si Lara ay mahiyang sumunod, puno ngang pag-alala ang kanyang mukha. Pinanood ko ang lahat sa pamamagitan ng security camera system na konektado sa aking iPad. Ang larawan ng kanyang pamilya ay kahabag-habag. Si Aling Remedios ay nakahiga sa isang karton, nag-iingay. Si Stella ay nakaupo sa lupa, na may maruming mukha. Si Dante, magulo ang damit, ay sumugot sa gate at nagsimulang kalampagin ito. Isabela, buksan mo ang pinto. Bakit ka nagtatago diyan? Lumabas ka at kausapin mo ako ng maayos. Inaktibate ko ang mikropono na konektado sa external speaker sa gate. Ang boses ko ay malinaw at may autoridad. Wala ako diyan. Kaya huwag ka nang magabala. Nasa isang napakalayong lugar ako. Kung saan walang nakakasulasok na amoy ng kataksilan. Gusto mong makipag-usap? Sige. Makita tayo bukas sa korte. At ngayong gabi, mag-enjoy kayo sa sariwang hangin. Ikaw. Walang masabi si Dante. Itinuro ang kamera. Oo nga pala, pagpapatuloy ko. Dante, siguro natanggap mo na ang sulat mula sa universidad, di ba? Naubusan na ngang pondo ang proyekto mo. Mas mabuting makisip ka ng paliwanag para sa din. At ika, Lara, kinansela na rin ang scholarship mo. Ang bayad sa semestre na ito ay sagot mo na. Nang marinig ito, napayak si Lara. Dante, ano nang gagawin natin? Wala akong pera para magbayad ng tuition. Naghihintay ang nanay ko sa probinsya na padalhan kong pera. Lumingon si Dante para yakapin si Lara. Ngunit sa kanyang mga mata, wala na ang kumpiyansa at proteksyon ng nakaraang araw. Kundi isang malalim na desperasyon. Tumingin siya sa kanyang nag-agaw buhay na ina, sa kanyang nagpapanik na kapatid, sa kanyang umiyak na krida, at sa malamig at nakakandadong gate. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dr. Dante Rocha ang kawalan ng magawa ng isang taong walang-wala. At ito ay simula pa lang ng paguhong isang Diyos-Diyos ang gawa sa putik. Kinaumagahan, nakmaneho ako papunta sa bahay sa Forbes Park. Hindi ako agad bumaba, kundi nakmasit muna. Ang eksena sa harap ng aking bahay ay parang isang larangan ng digmaan pagkatapos ng isang bagyo. Si Aling Remedios ay nakabaluktot sa isang pirasong karton. Tinatakpan ang jacket ni Dante. Si Stella ay nakasandal sa pader na may pagod na muha. Ang kanyang makeup mula kakabi ay kumalat na. Nanakmumukha siyang payaso. Si Dante at Lara ay makatabing nakaupo sa gilid ng daan. Mukhang pagod at talunan.
Magdamag silang nanatili sa labas. Tiniis ang lamig at hamok. Malamang nandoon pa rin sila. Umaasang lalambot ang aking puso at pagbubuksan sila ang pinto. Ngunit nagkakamali sila. Matagal na nilang pinatay ang aking awa. Binusinahan ko sila ng mahaba at matinis. Ang tunog ay nagpagulat sa kanilang lahat. Bumangon si Aling Remedios. Kinukusot ang kanyang nga mata. Napatalon sina Dante at Lara. Nakatitik sa paparating na mamahaling sasakyan. Ibinaba ko ang bintana, tinanggal ang aking salaming pang-araw, at tiningnan sila ng may malamig na tingin. Magandang umaga sa inyo. Kumusta ang gabi sa ilalim ng mga bituin? Romantiko, parang sa pelikula. Sumugot si Dante sa sasakyan, kinakalampak ang bintana. Isabela, lumabas ka ngayon din. Hanggang kailan mo kami pahihirapan? Nag-agaw buhay na ang nanay ko. Kalmado kong binuksan ang pinto at bumaba. Agad akong pinalibutan ng mga gwardiya. Pinipigilan si Dante at ang iba pa na makalapit. Tumayo ako sa gitnang daanan, na pinaghihiwalay sa kanilang matibay na bakal na gate. Tulad ng isang reyna na nakmamasid sa kanyang mga bilanggo. Pahirapan kayo? Mapanghamak akong natawa. Hindi ko tinalian ang makamay at paa ninyo. May mapaa kayo. Pwede kayong mahanap mega motel o hotel na mga tutuluyan. Bakit kayo nagpipilit na dumikit sa gate ko na parang mga langaw? Ah, naalala ko, wala pala kayong pera. Blocked ang mga card. Walang cash. Napakalaking trahedya para sa mga nagpapanggap na alta sosyedad. Si Lara. Napaos na ang boses dahil sa lamig ng gabi, ay humikbi. Ma'am Isabela, parang awan niyo na po, kung galit po kayo. Sa akin niyo na lang ibuhos, huwag niyo na pong pahirapan sina Nanay Remedios at Professor Dante. Mahina na po siya. Pakiusap, papasukin niyo na po siya para makapagpahinga. Lumingon ako kay Lara, na sinusubukan pa ring gampanan ang papel ngang isang banal na martir. Manahimik ka. Wala kang boses at karapatan dito. Sinasabi mong huwag silang pahirapan. Ikaw ang sumira sa pamiyang ito at naktapon sa kanila sa kaya. Ginamit mo ang pera ko para bumili ng gabag, bestida, magpaspa, at magpaganda para akitin ang asawa ko. At ngayon, darating kang may pagsisisi. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang makapal na folder at inihagis ito sa pagitan ng mga rehas patungo sa kanilang paanan. Tingnan ninyo. Yan ang mga statement ng gastos ninyo sa loob ng 6 na buwan gamit ang supplementary card na lihim na binuksan ni Dante para sayo. 100,000 para sa isang Gucci bag, 300,000 para sa isang weekend sa isang resort, 15,000 kada linggo para sa mga restaurant. Sa kabuuan, halos 1,000,000 piso. Sa perang iyan, makakakuha kayo ang isang marangyang apartment para sa buong pamilya sa loob ng isang taon. Nang marinig ang halagang 1,000,000, nagliwanag ang nga mata ni na Aling Remedios at Stella. Sumugot sila para kunin ang folder. Nanginginig na binuklat ni Aling Remedios ang mapahina ngang statements. Nakbago ang kulay ngang kanyang mukha. Ang kapal nga mukha mong gamitin ang pera ngang anak ko para bumili nga designer bag. Lumingon si Aling Remedios kay Lara ng may galit. Kapag humihingi ako sa kanya ngang pera para sa gamot, lagi siyang tumatanggi. Pero sayo, ibinibigay niya lahat ng perang yan. Sumigaw din si Stella. Humingi ako kay Danteng 5,000 para sa isang bestida at pinagalitan niya ako sa pagiging gastador. Pero ikaw, ang lakas ng loob mong gastusin ang pera na parang wala lang. Natakot si Lara, umatras, at pautal na nagsalita. Hindi po, tita, si Professor Dante po ang bumibili niyan para sa akin. Hindi ko po hinihingi. Si Dante, na nasa gitna ng dalawang nag-away, ay hindi alam kung sino ang ipagtatanggol. Gusto niyang protektahan ang kanyang krida. Ngunit takot sa galit ng kanyang ina at kapatid. Stella. Kumalma kayo. May paliwanag ang lahat. Paliwanag? Anong paliwanag pa? Sabat ko. Sige. Magpatajang kayo. Pumunta lang ako para ibalita kay Dante. Ngayong umaga, isusumite ni aking abogado ang petisyon para sa annulment sa korte. Dahil nakasalakang ngang pangangalunya at illegal na pag-aringang conjugal property para sa iyong krida, hihilingin ko ang hatian ngang ari-arian na may karapatan ako ayon sa batas,
At ang masamang balita para sa iyo, sa mga ebidensyang ito, aalis kang walang dala. Tumingin si Dante sa akin, maputla at takot. Ang lakas na loob mo. Bakit hindi? Sino ba ako sa tingin mo? Ako si Isabela Roca. Kung kaya kitang itaas, kaya rin kitang ibaon sa lupa. I-enjoy mo ang mahuling sandali mo bilang isang propesor sa universidad. Dahil malapit ka ng sumikat. Pagkasabi nito, tumalikot ako at pumasok sa bahay. Inutusan ang magwardiya na isara ng mahigpit ang gate. Hindi pinapansin ang magasigaw at insulto ng pamilyang iniwan ko. Pumasok ako sa aking minamahal na bahay, na mula ngayon ay malaya na sa mga taksil. Nang araw ding iyon, nakipagkita si Ate Ordonez, ang aking legal na kinatawan, kay Dante sa isang coffee shop malapit sa universidad para pag-usapan ang mga tuntunin ng annulment. Hindi ako sumama. Ayoko nang makita pa ang kanyang mukha. Ibinigay ko kay Ate Ordonez ang lahat ng kapangyarihan para ayusin ito. Dumating si Dante sa meeting na mukhang pagod. May gusot na damit at ilang araw ng balbas. Kasama niya si Lara, nakakapit ito sa kanya na parang linta. Ngayong wala na siyang ibang kakapitan, si Dante na lang ang kanyang tanging pag-asa. Inilapak ni Ate Ordonez ang isang makapal na folder sa mesa. Magandang hapon, Dr. Roca. Ako po ang abogado NG aking kliyente. Si Mrs. Isabela Roca. Narito po ang petisyon para sa annulment at ang alok para sa hatian ng ari-arian na inihanda ng aking kliyente. Pakiusap, basahin niyo po. Nanginginig na kinuha ni Dante ang mapapel. Anong gusto niya? Hinihiling pong aking kliyente ang isang unilateral annulment. Tungkol sa mga bata, si Mrs. Roca ang makakakuha ng full custody sa dalawa. Hindi niyo na kailangang magbayad ng child support. Tungkol sa mga ari-arian, ang bahay sa Forbes Park at dalawang iba pang condominium ay separate property ni Mrs. Roca. Nakuha bago ang kasal o regalo mula sa kanyang mga magulang na may dokumentaryong patunay. Ang Mercedes na minamaneho ninyo ay pag-ari rin ng Roca Holdings. Sa makatuwid, wala kayong karapatan sa anumang bahagi nga ari-ariang ito. Hinampas ni Dante ang mesa. Kalokohan yan. Sa loob ng 10 taon. Nakambak din ako sa pamilyang ito. Nagtrabaho ako. Ibinigay ko sa kanya ang sahot ko. Bakit ako alis ng walang dala? Gusto kong kalahati. Milyon-milyon ang halaga ng bahay na yan. May karapatan ako sa kalahati. Sumuporta si Lara sa tabi niya. Tama. Maraming taon na hirap si Professor Dante. Kahit hindi pareho ang ambak niya. Nagsikap siya. Hindi pwedeng maging ganyan kalupit si Mrs. Roca. Ngumiti si Ate Ordonez habang inaayos ang kanyang salamin. Dr. Roca, sinasabi niyong nag-ambag kayo. Hayaan niyo pong ipakita ko ito sa inyo. Inilabas ni Ate Ordonez ang gisang detalyadong financial chart. Sa loob ng nakaraang 10 taon, ang kabuuang kita ninyo bilang isang propesor sa universidad ay humigit kumulang na 45 milyong piso. Ngunit, ang inyong personal na gastos, ang gastos ng inyong ina at kapatid, kasama ang parang ipinuhunan ni Mrs. Roca sa inyong mga research project, ay umabot sa mahigit 35 milyong piso. Sa madaling salita, may utang kayo sa aking kliyente na 30.5 milyong piso. Napakabuti na ni Mrs. Roca na hindi na niya hinihiling na bayaran ninyo ang utang na ito. Ang hinihiling lang niya ay pirmahan ninyo ang annulment at umalis. Tiningnan ni Dante ang manumerong nagsasalita para sa kanilang sarili at nagsimulang pagpawisan. Wala siyang ideya na ganito kadetalye kung itinala ang lahat. Pero kusa niyang ibinigay ang perang yan. Subok niyang igit. Totoong kusa. Ngunit kung gusto niyong dalhin ang kaso ang hatian ang ari-arian sa korte, ilalabas namin ang lahat ng ebidensya ang inyong pangangalo niya. Naglabas pa si Ate Ordonez ng isang tumpog ng litrato. Narito ang malitrato ninyo Nims. Santo sa mga hotel, sa mga biyahe, mga resibo mula sa mga hotel, mga tiket sa eroplano. Kung mapupunta ito sa Dean's Office ng Universidad at may latala sa social media, natatakot ako na agad na matatapos ang inyong karera bilang propesor. Mawawala ang inyong karangalan, trabaho, at status bilang isang ama. Natigilan si Dante.
Alam niya kung gaano kahigpit ang ethics code sa larangan ng edukasyon. Kung matatanggal siya sa trabaho, wala siyang matitira. Ang kanyang doctoral degree ay magiging isang katatawanan na lang para sa lahat. Bina-blackmail niyo ako. Pabulong na sabi ni Dante. Hindi po namin kayo bina-blackmail. Inaalok po namin sa inyo ang pinakamagandang opsyon. Malamig na sabi ni Ate Ordonez. Pirmahan niyo ang annulment ng may kasunduan. At mapapanatili niyo ang kaunting dignidad. Hindi niyo dadalhin ang milyon-milyong utang. At hindi kayo pupunta sa korte kung saan mawawala sa inyo ang lahat at mababaon pa sa utang. Pumili kayo. Si Lara, nang marinig ang tungkol sa pagkatanggal sa trabaho at mga utang, ay namutla. Hinila niya ang manggas ni Dante at bumulong. Dante, mahal, pirmahan mo na. Kung mawawalan ka ang trabaho, saan tayo kukuhang pangkain? Henyo ka, napakatalino mo. Makakahanap kang ibang paraan para kumita. Magsisimula tayo sa simula. Hindi natin kailangan ang pera ng matandang yon. Pirmahan mo na para iligtas ang reputasyon mo. Pagkatapos, makakaroon tayo ng pagkakataong bumangon. Ang mga salita ni Lara ang nagtulak sa nasaktang ego ni Dante. Naniniwala siyang isa siyang phoenix na pansamantalang bumagsak. Sigurado siyang sa kanyang superior na talino, mabilis niyang may babalik ang kanyang karera at pagsisisihin ako. Kinuha niya ang balpan, ngunit nag-alinlangan. Ang maimaheeng marangyang bahay, maeleganteng party, ang kumikinang na kotse ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pagpirma ay nangangahulugan ng pag-abandona sa lahat ng iyon. Pagbalik sa mainupahang kwarto, sa pagsakay sa isang lumang scooter. Ano pang hinihintay ninyo? Sabi ni Ate Ordonez. Limitado lang ang oras ko. Sinabi ni Mrs. Roca na kung hindi ninyo pipirmahan bago mag-alas 5 ang hapon, isusumitan namin ang unilateral petition at agad na ipapadala ang file sa universidad. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Dante. Si Aling Remedios. Dante, anak, papunta ka na ba? Gutom na ako. Pagod na. Kailangan na nating maganap matutuluyan. Hindi ko na kaya. Nakuha mo na ba ang pera kay Isabela? Tumingin si Dante kay Lara. At pagkatapos ay sa petisyon. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya pipirma, hindi lang siya mawawalan ng trabaho, kundi magiging palaboy din ang kanyang ina dahil wala siyang pera para magupa kung matatanggal siya. Ma, sandali lang. Inaayos ko na. Ibinaba ni Dante ang telepono at huminga ng malalim para ibalik ang kanyang pekeng kahinahunan. Sige. Pipirmahan ko. Hindi ko kailangan ang maruming perang babaeng yan. Ipapakita ko sa kanya na si Dante Rocha ay hindi isang kepman. Nasa akin ang aking talino, ang aking halaga. Yayaman ako sa sarili kong pagsisikap. Pumalakpak si Lara. Ganyan nga. Mahal. Ang galing mo. Sigurado akong magtatagumpay ka. Ang pera ay dumarating at nawawala. Ang karangalan ay panghabang buhay. Nang marinig ang mawalang lamang salitang iyon, naramdaman ni Dante na nabuhayan siya. Inilagda niya ang kanyang pangalan sa petisyon. Nanginginig ngunit desididong pirma na nagwakas sa 10 taong pagsasama. Tapos na, kunin niyo na at umalis. At sabihin niyo kay Isabela na binibigyan ko siya ng kalayaan. Sinuri ni Ate Ordonez ang pirma. Ngumiti ng may kasiyahan. At inayos ang mga dokumento. Salamat sa inyong kooperasyon, Dr. Rocha. Hayaan niyo po akong magdagdag isang bagay. Pinapasabi po ni Mrs. Rocha ang kanyang pasasalamat kay Ms. Santos. Nagtaka si Lara. Pasasalamat sa akin? Opo. Sabi po ni Mrs. Rocha. Dahil sa pagdating ni Ms. Santos, na nagmulat sa kanya tungkol sa tunay na pag-ibig. Nahanap niya ang lakas na alisin ang pasanin na dinala niya sa loob ng 10 taon. Hinihiling niya na maging napakasaya ninyong dalawa sa inyong simpleng dampa na may 2 gintong puso. Paalam, tumayo si Ate Ordonez at umalis. Iniwan sina Dante at Lara na nakatayo. Ang kanyang nasarkastikong salita ay parang isang sampal. Nagsimulang maintindihan ni Dante na ang kalayaan na kapipirma niya lang ay maaring hindi kasing tamis ng kanyang inaakala. Dala ang kopya ang kasunduan.
Umalis si Dante sa coffee shop na parang walang laman. Nagsimulang umambon. Walang sasakyang susundo sa kanya. Kaya't sila ni Lara ay sumilong sa ilalim ng isang waiting shed. Dante, saan na tayo ngayon? Mahinang tanong ni Lara. Una, sunduin natin si Nanay at si Stella, tapos maghanap tayo ng kwartong maupahan. Kwarto. Kumunot ang noo ni Lara. Bakit hindi muna tayo mag-apartment? Hindi ako sanay sa mga maliliit na lugar. Lumingon si Dante sa kanyang krida, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mahiling ay naging nakakainis. Sa anong para tayo mag-apartment? Ngayon, mayroon lang akong 2,000 piso na cash. Akala mo ba hindi kailangan ng deposit para magupangin apartment? Nanahimik si Lara. Hindi na naglakas loob na magsalita. Tumawag si Dante ngeng, taksi at pumunta sila para sunduin ang kanyang ina at kapatid. 4 sila, kasama ang lahat ng kanilang bagahe, na naksiksikan sa maliit na sasakyan. Ang pinahalong amoy ng pawis, murang pabango ni Stella, at ang halumigmig ng kanilang nga damit na nabasa ngang hamok ay lumikha ngang isang nakakasakal na kapaligiran. Nakahanap sila ng isang kwartong may sukat na halos 20 metro kwadrado sa isang eskinita sa isang magulong lugar sa lungsod. Ito ay isang mamasa-masang lugar na may mga nagbabalat na pader at mabahong banyo. Pagpasok pa lang ni Aling Remedios, tinakpan na niya ang kanyang ilong. Diyos ko! Anong babuyan to, anak? Paano mo ako dinala sa lugar na ito? Hindi ako makahinga. Nagdabok din si Stella. Hindi ako mananatili rito. Nakakadiri. Dante, gawin mo ang isang bagay. Isa kang doktor at hinahayaan mong manirahan ang pamilya mo sa butas na ito. Ibinagsak ni Dante ang mga maleta sa sahig at sumigaw sa desperasyon. Tumahimik kayong dalawa. Isang biyaya na mayroon tayong bubong sa ating mga ulo. Wala tayong wala tayong bahay. Ano pa ang gusto ninyo? Kung gusto ninyo ang luho, bumalik kayo at makmakaawa kay Isabela. Nang marinig ang aking pangalan, nanahimik ang 3 babae. Alam nilang sarado na ang pintong iyon magpakailanman. Noong gabing iyon, sa masikip na kwarto, 4 silang naksiksikang natulog sa isang lumang kutson sa sahig. Nagreklamo si Aling Remedios sa sakit nega kanyang likod. Umiyak si Stella dahil sa kanyang komportableng kama. At si Lara, nakaharap sa pader, ay humikbi. Si Dante, na may bukas na mga mata, ay nakatiti sa maruming kisame. Hinawakan niya ang kopya ang kasunduan sa bulsa ang kanyang polo. Nandun pa rin ang kanyang pirma. Ang itim na tinta ay parang isang peklat. Pinirmahan niya ito ng may pagmamalaki ngang isang taong nasaktan ang ego. Naniniwalang babangon siyang mas malakas. Ngunit ngayon, nahaharap sa malupit na katotohanan ng pang-araw-araw na buhay, ang pagmamalaking iyon ay walang silbi para maglagay ng pagkain sa mesa. Kumalam ang kanyang tiyan sa gutom. Hindi siya kumain buong araw. Naalala niya ang mga masasarap na pagkain na inihanda ng personal na chef sa bahay, ang mamahaling alak, ang malambot na kama na may mga sapin na amoy malinis. Lahat ng iyon ay naglaho na parang isang bula, at ang mas masahol pa, nagsimula niyang maintindihan na bukas, pagsikat ng araw, magsisimula ang tunay na laban para mabuhay. Paano niya haharapin ang kanyang mga kasamahan sa universidad kapag kumalat na ang balita? Saan siya kukuhang para pakainin ang 3 pangbibig? Gayong ang sahot para sa buwang ito ay halos naubos na sa mga paunang bayat? Ang aking paghihiganti ay hindi ang saktan sila o insultuhin. Ang aking paghihiganti ay ang ipatikim sa kanila ang kahirapan na kanilang kinasuklaman, na hayaan silang makainan sa putikan na sila mismo ang lumikha. Ako, na nakaupo sa aking maranjang penthouse, uminom ang maini na chamomile tea, ay ngumiti abang pinagmamasdan ang ambong. Sa labaeng bintana. Nanalo ako, isang tagumpay na walang armas, ngunit mapanira. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag mula sa istasyon ng pulis. Nagpunta si Dante para ireklamo ako ng pang-aabuso at ilegal na pagpapaalis sa bahay. Ngumiti ako. Inaasahan ko na ang hakbang na ito. Pumunta ako sa istasyon dala ang lahat ng dokumento. Ang titulo ng ari-arian sa aking pangalan. Ang notaris na prenuptial agreement. Mga dokumentong nagpapatunay sa aking separate property.
At ang recording mula sa security camera noong nakaraang gabi na nagpapakita kung paano sila nanggulo sa publiko. Sa harap ng mga pulis, pinanatili ni Dante ang kanyang pekeng dignidad, nagsasalita ng walang tigil. Nga sir. Tingnan niyo kung paano ako tratuhin ng sarili kong asawa. Itinapon niya sa kalye ang aking 70 taong gulang na ina sa gitna ng gabi, sa lamig at ulan. Ang ganitong pag-ugali ay isang malubhang paglabag sa etika. Tumingin ang pulis kay Dante, pagkatapos ay sa folder na ibinigay ko sa kanya, at malamig na nagsabi, Mr. Rocha, ayon po sa batas, ang bahay ay eksklusibong pag-ari ni Mrs. Rocha. Mayroon siyang ganap na karapatan na magpasya kung sino ang maninirahan doon. Tungkol sa inyong relasyon, nasa proseso na po kayo ang annulment at pumirma na sa isang kasunduan. Ang katotohanan na dinala niyo ang inyong ina at kapatid para manggulo sa harap ng pribadong ari-arian. Iyon po ang paglabag sa public order. Natigilan si Dante. Namula ang kanyang muka sa hiya. Pero iniwan niya lahat ng gamit namin. Nakakamali ka. Dante. Kalmado akong sumingit. Maingat kong inimpake ang inyong personal na gamit at iniwan sa labas ng gate. Kayo ang ayaw kumuha at nanatili doon para gumawa ng eksena. Tungkol sa mga mahahalagang bagay tulad ng mga painting, antik, mga sasakyan. Mayroon ka bang mga resibo o dokumento sa iyong pangalan? Bumulong si Dante. Iyon. Ay binili habang kasal pa kami. At sa kaninong pera? Tanong ko. Lahat ay binayaran mula sa aking bank account na may maresibong nakapangalan sa aking kumpanya para sa malayuning pang-accounting. Gusto mong ipakita ko sa iyo ang mga statement? Nanahimik si Dante. Alam niyang talo na siya. Sa huli, kinailangan niyang pumirma ng isang pahayag na nangangakong hindi na manggugulo at umalis na may buntot sa pagitan ng mabinti. Pagbalik sa kanilang miserableng inupahang kwarto, nadatnan ni Dante ang isang mas malungkot na eksena. Nag-ingay si Aling Remedios sa sahig dahil sa sakit at gutom. Si Stella ay nahahalungkat sa ilang itim na garbage bag na naglalaman ng madamit na ibinalik ko sa kanila. Nasaan ang mingkot ko at ang Hermes bag ko? Sigaw ni Stella. Bakit puro luma lang ang damit dito? Inutos ko na impake lang ang kanilang pinakaluma at pinakamurang mga damit. Ang mamahaling bagay na binili nila gamit ang aking pera. Iniwan ko lahat para ay donate sa charity. Hindi ito tungkol sa pera. Kundi ayokong gamitin nila ang anumang bagay na ibinigay ko. Tama na. Sigaw ni Dante sa kanyang kapatid. Tigilan mo na ang pagrereklamo. Galing ako sa pulis. Talo tayo. Sa kanya ang bahay. Sa kanya ang nga gamit. Wala na tayong mababawi. Nang marinig ito, gumuho ang tatlong babae. Ang kanilang huling pag-asa na bumalik sa bahay para magnakaw ay naglaho na. Patuloy na dumating ang masamang balita. Nang araw ding iyon, nakatanggap si Dante ng tawag mula sa Dean's Office ng Universidad na humihiling sa kanya na pumunta sa isang meeting. Nagmamadali siyang isinuot ang tanging suit na natira sa kanya, sinusubukang ayusin ang kanyang buhok para mapanatili ang counting dignidad. Sa opisina ng Dian, ramdam ang tensyon. Inilagay ng Dian sa mesa ang statement mula sa aking kumpanya tungkol sa pagbawi ng pondo. Dr. Roca. Opisyal na inanunsyo ng Roca Holdings ang pagbawi ng lahat ng pondo para sa inyong research project. Ang dahilan na ibinigay nila ay kakulangan ng etika sa panahon ng pakikipagtulungan. Pwede niyo ba itong ipaliwanag? Pinapawisan ng malapot, sinubukan ni Dante na magdahilan. Sir Dean. Personal na hindi pagkakaunawaan lang po ito sa pagitan namin ng asawa ko. Galit lang siya at sinusubukan akong pahirapan. Kakausapin ko po siya para kumbinsihin. Hindi lang yan ang problema. Sabat ngang Dian. Itinutulak sa kanya ang isang tumpok ng mga litrato. Nakatanggap ang universidad ng isang anonymous na reklamo kasama ang maebidensyang ito. Mayroon kang hindi nararapat na relasyon sa isang estudyanteng si Lara Santos at ginamit mo ang pondo ng proyekto para sa mga personal na gastos. Kumalat na ang sismis sa mga estudyante na seryosong nakakasira sa reputasyon ng universidad. Tiningnan ni Dante ang malitrato kung saan makayakap sila ni Lara sa isang hotel at namutla na parang papel. Alam niyang galing sa akin ang anonymous na reklamo. Dr. Rocha, ayon sa mga patakaran,
Nagpasya ang universidad na suspindihin ka sa pagtuturo habang isinasagawa ang investigasyon. Bukod dito, dahil kinansela ang proyekto, kailangan mong ibalik ang paunang bayad na 1 milyong piso na ibinigay sa iyo. Kung hindi mo ito ibabalik, ipapasa namin ang kaso sa mga kinaukulan. Lumabas si Dante sa opisina ng dean, naglalakat na parang wala sa sarili. Suspendido sa trabaho, may utang na 1 milyon, at walang dangal. Pagdating sa quadrangle ng universidad, nakita niya ang kanyang nakaparadang Mercedes. Nakagawian niyang buksan ang pinto, ngunit pinigilan siya ng isang lalaki. Pasensya na. Hindi niyo pwedeng galawin ang sasakyang yan. Kotse-koto. Sino ka? Ako po ay ahenteng Rocha Holdings. Ang sasakyang, ito ay pag-aring kumpanya at ang pahintulot na gamitin ito ni Dante Rocha ay kinansela na. Pakiusap. Lumayo kayo. Kinuhang lalaki ang susi mula sa kanya, pinaandar ang sasakyan, at umalis. Sa harap ngang daan-daang estudyanteng papalabas sa klase, nagsimula silang magturo at magbulungan. Tingnan niyo. Binawi ang kotse ni Professor Roca. Sabi nila, may relasyon daw siya kay Lara ang senior year. Iniwan siya ang asawa niya at ngayon bangkarote na. Grabe. Akala ko mayaman siya. Kepman lang pala. Ang mga komento ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa pagkatao ni Dante. Nakatayo siyang paralisado sa gitna na quadrangle, nararamdaman ang kahihiyan na hindi pa niya naranasan. Ang imahe ang isang henyo at marangal na propesor na pinahirapan niyang itayo ay tuluyang gumuho. Tiningnan niya ang text na katatanggap lang sa kanyang telepono. Salary credit, P3,253.00. Iyon ang tunay na halaga ang henyo ni Dante Rocha nang walang suporta ko. Ang halagang iyon ay hindi pa sapat para sa isang bote ang alak na nakasanayan niyang inumin. Hunyo. Ang Maynila ay tila natutunaw sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang temperatura sa labas ay umabot sa 500 degrees. Sa inupahang kwarto sa unang palapak na mayero na bubong, ang hangin ay makapal at nakakasakal, parang nasa hurno. Ang lumang electric fan ay umuugong. Nakakalat ng mainit na hangin na lalo lang nagpapalala sa pakiramdam. Nakahiga si Aling Remedios sa kutson, pawisan at nag-iingay. Lumala ang kanyang sakit sa bato. Namamaga at masakit ang kanyang katawan. Ngunit walang pera para sa mamahaling gamot. Tanging murang pain reliever lang mula sa botika sa kanto ang kaya niyang inumin. Ang init. Nauuhaw ako. Nasaan na ba yang si Lara? Kumuha ka ngang isang basong tubig. Sigaw ni Aling Remedios. Si Lara, na nakaupo sa isang sulok at nagmamanitsure, ay inis na sumagot, kumuha ka mag-isa. Pagod din ako. Ang mga buntis daw dapat inaalagaan. Pero heto ako. Nakakulong sa babuyan na ito, at kailangang magsilbi sa isang matandang babae. Nang marinig ito, tumayo si Stella at sinabunutan siya. Anong sabi mo? Sinong tinatawag mong matandang babae? Ina yan ng kinakasama mo. Walang utang na loob na bruha, kung hindi ka magsisilbi sa kanya, sino? Isa ka lang katulong. Isang pabigat sa pamilyang ito, nag-away ang dalawang babae. Si Dante, nakararating lang. Pagod galing sa trabaho. Ay nakita ang eksena at sumigaw. Tama na. Manahimik kayong dalawa. Marami na tayong problema para mag-away pa kayo. Mula nang masuspinde sa trabaho, sinubukan ni Dante na mag-private tutor. Ngunit sa kanyang sira ng reputasyon, walang magulang na nagtiwala sa kanya. Kinailangan niyang itago ang kanyang doctoral degree at magtrabaho bilang Grab food delivery rider para kumita ng kaunting pera. Ibinagsak niya ang kanyang helmet sa sahig at umupo. Humihingal. Magkano kinita mo ngayon? Tanong ni Stella. Nagliwanag ang kanyang mga mata. 2,000. 1,000 na punta sa gasolina at pagkain. Kaya 1,000 na lang natira. 1,000 lang? Sumimangot si Stella. Hindi pa yan sapat para sa gulay. Dante, kailangan mong gumawa ng paraan. Wala na akong pera kahit para sa napkin. Saan mo gustong kumuha akong pera? Sigaw ni Dante. May mga kamay at paa ka. Magtrabaho ka. O habang buhay ka na lang hihiga diyan at maghihintay ngang limos. Nagtampo si Stella at umalis. Sanay siya sa marangyang buhay.
Ang isiping mahugas ang plato o magtrabaho bilang sales lady ay nakakasakit sa kanyang pride. Sinubukan niyang mangutang sa mga kaibigan. Ngunit lahat sila ay umiwas. Alam na bangkarote na ang kanyang pamilya. Mula sa kama, nakita ni Aling Remedios ang kanyang payat at maruming anak, ang kanyang tamat na manugang, at tumulo ang kanyang maluha. Naalala niya ang mainit na oatmeal na inihahanda ko para sa kanya tuwing umaga. Naalala niya ang aking mga kamay na minamasahe ang kanyang mga binti kapag masakit. Nagsisi siya. Ngunit ang kanyang huling pagsisisi ay walang silbi. Ang buhay sa masikip at kulang sa lahat na kwarto ay ginawang mga kahabag-habag, masama, at malupit sa isa at isa ang mga taong dating tingin sa sarili, ay marangal at natatangi isang impyerno sa lupa. Habang lalo silang nagiging desperado, lalong dumadami ang ngaalitan. Si Lara, ang tunay na pag-ibig ni Dante, ay nagsimulang ipakita ang kanyang tunay na kulay. Hindi na siya ang matamis at inosenteng estudyante. Hinubat ngang kahirapan ang kanyang maskara ang huwat na moralidad. Pinupuna niya si Dante sa kanyang kawalan ng silbi, ikinukumpara siya sa ibang mayayamang lalaki na kilala niya. Siguro nabulag ako kaya ako nahulog sayo, sabi ni Lara habang naghahapunan sila ng kanin at sitaw. Akala ko isa kang dakilang doktor, pero isa ka lang palang kahabag-habag na delivery boy. Mas mabuti pa sanang pumatul ako sa panadero sa kanto. May sarili man lang siyang bahay. Ibinagsak ni Dante ang kanyang plato. Nabasak ito. Manahimik ka. Noong may para ako at mamahaling kotse, dumikit ka sa akin na parang linta. Ngayon nawala na akong pra. Tinalikuran mo ako. Ang isang kridang tulad mo ay walang halaga. Sinamantala ni Aling Remedios at Stella ang pagkakataon para sumali sa atake. Umalis ka. Hindi namin kailangan mga palaboy na tulad mo sa bahay na ito. Nagdadala ka malas. Sinira mo ang pamilya ko. Sigaw ni Aling Remedios. Ibinato sa kanya ang isang unan. Hindi umatras si Lara, tumayo siya at itinulak si Aling Remedios. Manahimik ka. Matandang hukluban. Sawa na ako sayo. Akala mo ba senyora ka pa rin? Isa ka nalang pabigat sa pamilyang ito, nang makitang itinulak ang kanyang ina. Sinugot ni Stella si Lara. Sinabunutan ito at sinampal. Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Papatayin kita. Nagpagulong-gulong ang tatlong babae, sa sahing masikip na kwarto. Pinanot sila ni Dante. Walang magawa at nasusuklam. Hindi siya namagitan. Nakaramdam pa nga siyang isang kakaibang, masamang kasiyahan. Gusto niyang magdusa si Lara. Napagbayaran niya ang panloloko sa kanya. Kahit nasa totulang, siya rin ay isang sinungaling. Noong gabing iyon, umalis si Lara. Inimpake niya ang kanyang mga damit, na hindi nagaanong marami at hindi na maganda, at naglaho sa maulang gabi. Nakahinga ng maluwag si Dante. Iniisip na nakalaya na siya sa isang pabigat. Ngunit nakamali siya, hindi umalis si Lara ng mag-isa. Dala niya sa kanyang sinapupunan ang isang bombang may timer. Makalipas ang 2 linggo, bumalik si Lara. Mas payat siya, mas pagod, na may malalalim, na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata. Nakatayo siya sa pinto ng kwarto na may hawak na gusot na ultrasound. Dante. Buntis ako. Anak mo to. Si Dante, na nag-ayos flat na gulong ng kanyang scooter, ay tinamaan ng balita na parang kitlat. Buntis? Ngayon na halos hindi niya kayang buhayin ang sarili at ang kanyang ina. Sinungaling. Paano mo nalaman na akin yan? Sa kalandian mo, sino ang nakakaalam kung kanino ka sumama? Malupit niyang pagtanggi. Umiyak, lumuhod si Lara sa kanyang paanan. Sumpa ko, ikaw lang ang kasama ko. Kung ayaw mong maniwala, hintayin mong may panganak at magpa-DNA test tayo. Mahal, walang kasalanan ang anak natin. Pakasalan mo ako. Magsimula tayo ulit. Magtatrabaho ako. Hindi na ako magrereklamo. Si Aling Remedios, na narinig lahat mula sa loob, ay lumabas sa pinto at itinuro siya. Pakasalan ka? Ginagamit mo ang pagbubuntis na yan para itali ang anak ko? Mangarap ka. Hinding-hindi tatanggapin ng pamilya ko ang isang manugang na tulad mo. Malamig na chininginan,
ni Dante si Lara. Magipa, abort ka. Ano? Hindi makapaniwala si Lara. Sabi ko, magpa-abort ka. Wala akong pera para buhayin yan. Gusto mong ipanganak yan para mamatay sa gutom. Magpa-abort ka. Bibigyan kita ngang 5,000. Ang kalupitan ni Dante ang huling dagok na pumatay sa lahat ng pag-asa ni Lara. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang sinasamba. Na pinangarap niyang makasama. Na ngayon ay isang halimaw na walang puso. Hindi ka tao. Sigaw ni Lara. Sinugot siya para kalmutin. Si Stella, nang makitang inaatake ang kanyang kapatid, ay kinuha ang walis at malakas na hinampas si Lara sa tiyan. Bitawan mo ang kapatid ko, bali. Ang hampas ay nagpatumba kay Lara. Tumama ang kanyang tiyan sa matigas na semento. Sumigaw siya sa sakit at namilipit, hawak ang kanyang tiyan. Isang agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy sa pagitan ng kanyang mabinti, dumungis sa maruming sahig. Dugo. Ang anak ko, bulong ni Lara. Namutla ang kanyang mukha. Paralisadong nakatayo sina Dante at Stella, nakatingin sa umagos na dugo. Hinimatay si Aling Remedios sa gulat. Walang naglakas loob. Nadalhin si Lara sa ospital dahil wala silang pera. Nakatayo lang sila doon, pinapanot ang buhay na nawawala mula sa maliit na nilalang na hindi pa naipapanganak. Nang marinig ng kapitbahay ang masigaw at dinala siya sa emergency room, huli na ang lahat, hindi naisalba ang sanggol. Nawala ng maraming dugo si Lara. At nagkaroon ng psychotic shock. Pagkalabas sa ospital, nawala sa sarili si Lara. Palagi siyang bumubulong tungkol sa anak na nawala. Sa bahay, sa walang hanggang pag-ibig. Palaboy-laboy siya sa palikait na kanilang inupahang kwarto. Hinuhulo ang pamilya ni Dante. Isang maulang gabi, pumasok siya sa kwarto habang mahimbing na natutulog si Dante, pagod pagkatapos ng mahabang araw ngang trabaho. Nagdedeliryo si Aling Remedios sa kama, at wala si Stella. Si Lara, na may hawak na maliit na kutsilyo, ay lumapit kay Dante. Sa kanyang pakabali, bumulong siya, Dante, mahal, halika na, pumunta na tayo sa paraiso. Walang kahirapan doon, walang matandang asawa, mamumuhay tayo ng masaya magpakailanman kasama ang ating anak. Nagising si Dante at, nang makita si Lara na may kutsilyo sa kanyang lik, tumayo at tumakbo. Lumabas siya ng kwarto at umakyat sa bubong ng maliit na apartment building. Hinabol siya ni Lara. Ang kanyang mamata ay namumula at mayroon siyang baliw na ngiti sa mukha. Saan ka pupunta? Nangako ka na makasama tayo magpakailanman. Pagdating sa bubong ng ikalimang palapak, natrap si Dante. Sa likod niya ay isang mababang rehas lang, at sa ibaba ay ang malamig na aspalto. Lara, kumalma ka. Mag-usap tayo, pakiusap ni Dante. Hindi nakinig si Lara. Sinugot niya siya at niyakap ng mahigpit. Ang impek, kasama ang madulas na sahig dahil sa ulan, ay nagpawalang ng balanse sa kanilang dalawa. Nadulas si Dante at nahulog patalikot sa rehas. Kumapit si Lara sa kanya, na parang isang yakap ngang kamatayan na hindi niya matakasan. Ah! Isang nakakabinging sigaw ang sumira sa katahimikan ng ulan. Pareho silang nahulog mula sa ikalimang palapak. Blag. Natahimik ang lahat. Ang kanilang dugo, na humalo sa tubig ulan, ay kumalat sa kalye. Ang katapusan ng isang makasalanang pag-ibig. Ang katapusan, nege-mege bulak, na ambisyon at kasuklam-suklam na kataksilan. Si Aling Remedios, nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak, ay nakaroon ng stroke at namatay habang papunta sa ospital. Si Stella, matapos ayusin ang libing ng kanyang ina at kapatid gamit ang perang inambak ng mga kapitbahay, at natakot sa malaking utang na iniwan ni Dante, ay tumakas sa bansa at hindi na muling narinig. 3 taon makalipas, nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong bahay sa tabingan dagat sa Palawan. Nilalanghap ang sariwang hangin. Hinahaplos ang simoy ang dagat ang aking buhok. Ngayon ay maikli na at may matapang na estilo. Pagkatapos ngang lahat, ipinagbili ko ang bahay sa Maynila na puno ng masasakit na alaala. Lumipat ako kasama ang aking 2 anak sa Palawan para magsimula ng bagong buhay. Umunlad ang aking negosyo. Pinalawak ko ang aking chain of restaurants sa buong bansa. Naging isa sa pinakamatagumpay na negosyante. Lumaki na sina Paolo at Sofia.
Mabubuting mag-aaral sila at napaka-unawain. Hindi na nila binabanggit ang kanilang ama para protektahan ako sa masasamang alaala. Uminom akong chamomile tea. Pinapanot ang aking mga anak na naglalaro sa puting buhangin. Nakaramdam akong hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Nalampasan ko ang bagyo. Nagiganti ako at natutong magpatawad. Ngayon, nabubuhay ako para sa aking sarili maningning at mayabang. Tulad ng isang mirasol na laging nakaharap sa araw. Ang nakaraan ay sarado na. Pinagbayaran ng mga taksil ang pinakamataas na presyo para sa kanilang mga pinili. At ako, ang dating pinagtaksilang asawa, ay natakpuan ang tunay na halaga ng aking buhay kalayaan.